Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Sarap na sarap sa paliligo si Lucy ngunit paglabas ay niyaya siya ni Natsu na magtrabaho. Subalit ang trabahong tinutukoy nito ay ang paggawa ng kanilang bagong guild hall nang sa ganon ay matapos na nila ito kaagad bago bumalik ang master. Pero kung hindi daw ito babalik ay pipilitin nila ito. Nagbigay ng mga energy drink si Liz Anna sa mga kaibigan. Si Levi ang gumawa ng mga paperworks dahil kailangan pa nilang magpa-approve sa council. Subalit kailangan nilang mag-decide kung sino ang magiging ikapitong master nila dahil kailangan ito sa application. Samantala nagduelo sila Elfman at Natsu upang subukan ang kanilang ginawang mga training. Subalit nadamay si Grace sa kanila kaya nagkaroon na ng rumble ang tatlo. Kaya nais na rin sumali sa rambulan ng lahat ng kasapi nila. Biglang may sumuntok kay Alzac dahil dumating si Loki. Hanggang sa tamaan din si Mira ng ligaw na bote. Ngunit natakot ang lahat nang magalit na si Erza. Kaya si Erza daw ang ilalagay ni Levi bilang master sa application form. Saka nagbalik na sa kanilang guild si Mest Grider na original member ng Fairy Tail. Dinala nito si Erza sa secret tunnel ng guild upang magtungo sa secret chamber na mga master lang ang maaaring pumasok dahil nandito ang sikreto ng guild na Lumen Histoire. Subalit pumasok din dito sila Natsu at nakita ang katawan ng first master. Kalaunan ay pumasok sa kanilang alaala ang mga alaala ni Mest kung saan inutusan siya ni Makarov na maging spy sa council upang malaman nila ang nalalaman ng council sa western continent. Giit ni Mest na buburahin niya kahit sariling alaala para isipin niyang parte talaga siya ng council. At upang maalala niya si Makarov ay ginagamitan siya nito ng magic. Pagsapit ng Grand Magic Games ay muli siyang kinausap ng master na bumalik na siya sa Fairy Tail. Pero ayaw pa nito dahil malapit na daw niyang malaman ang impormasyon na nais ni Makarov. Matapos ang laban sa Tartaros ay nais daw buwagin ni Makarov ang guild upang protektahan ang mga member sa Alvarez Empire ng Western Continent. Dahil wala na ang council ay siguradong susugod ang mga ito upang makuha ang Lumen Histoire ng Fairy Tail. Giit ni Mest na bakit hindi na lang sila lumaban. Depensa ni Makarov na pinag-isa daw ng Alvarez Empire ang 730 guild sa Western Continent kaya siguradong wala silang laban. At upang protektahan ang Eastern Continent na kinaroroonan ng Fury Kingdom ay nais niyang magtungo sa Alvarez Empire ng Western Continent upang makipagnegosasyon. Kahit mabigo si Makarov sa negosasyon ay pipigilan daw niya ang mga ito habang muling binubuo ni Mest ang council. At ginagawa lang daw ito ni Makarov upang protektahan ng mga member na tinuturing niya ng mga anak. Gayunpaman ay naniniwala pa rin sila Natsu na buhay pa rin ang kanilang master kaya nais nilang sumugod sa Western Continent at iligtas si Makarov. Giit ni Erza na kailangan nila ng masusing plano upang tagumpay na makapasok sa Alvarez Empire para sa rescue mission. Nang malaman ni Gajil ang plano ay nais niyang hanapin si Laxes upang bumuo sila ng team na backup kila Natsu. Natanggap ni Jura ang application form ng Fairy Tail ngunit nang hihinayang siyang aalis na sa council si Levi. Samantala si Warrod ay palihim na nais din iligtas si Makarov. Nandoon din pala si Wolfheim na rank 3 wizard saint na nagtransform dahil kailangan daw kumilos ni Warrod tungkol sa lumalalang tensyon nila sa Western Continent. Dumating din ang rank 2 wizard saint na si Hyperion na sinabing kailangan muna nilang kumalma. Di makapaniwala si Levi na nandito ang tatlo sa top 4 wizard saints. Nagtataka si Jura kung nasaan ang rank 1 wizard saint na si God Serena. Giit ni Hyperion na iniwan na daw sila nito at sumali sa Alakitasha Empire ng Western Continent. Samantala sa biyahe patungo sa Western Continent ay nagkaroon na rin si Wendy ng motion sickness katulad ni Natsu. Dahil 10 araw pa ang biyahe nila ay pinag-usapan muna nila ang maraming katanungan na si Makarov lang ang makakasagot. Giit ni Mest Grider na ang first stop nila ay ang Resort of Caracol para mag-stock ng mga supply at may kikitain din daw sila doon na tutulong sa kanilang makapasok sa Alvarez Empire. Samantala hinahanap na nila Gajil si Laxes. Giit ni Lily na kailangan nilang gumawa ng paraan dahil mapanganib ang gagawin nila Erza. At nainis naman si Levi dahil iniwan siya ng mga ito. Nakarating na rin sila Erza sa Caracol Island ngunit may mga barko doon ng Alvarez Empire na tila nagsasagawa ng inspection sa mga tao. Kaya kailangan nilang mahanap ang kanilang secret agent bago pa ito mahuli. Kaya napilitan silang magpanggap ng mga simpleng turista. At nagpanggap pa silang galing sa Kate Shelter Guild. Nag-iisip pa ang mga sundalo ngunit ginamit nila Erza at Lucy ang mga alindog nila upang mapapayag ang mga ito. Punong-puno din ng mga sundalo ang buong lugar kaya palagi nilang sinasabihan si Natsu na mag-ingat. Umiiyak ang isang bata dahil kinuha daw ang kanyang ama pero kailangan nilang magtiis na hindi kumilos para hindi sila makita. Kaso nang papatayin na ang bata ay sabay-sabay silang umatake. Sa katutulungan daw nila Wendy ang bata na hanapin ang ama nito at sasamahan din sila ni Mest. Sumugod ang napakaraming militar subalit lahat sila ay walang kwenta para sa pinakamalakas na team
itim ng fairy tale kaya mabilis lang nilang tinalo ang mga ito. Pagkatapos ay nag-enjoy talaga sa masarap na pagkain sila Erza at Natsu. Giit ng matandang businessman na nais niya daw makapunta sa Eastern Continent upang gawing sikat ang produkto niyang mango dessert. Nang biglang sumabog ang food stand dahil kay Marin Hollow na miyembro ng Alvarez Army. Napaiyak na lang ang matanda sa nangyari kaya binigyan siya ng pera nila Lucy. Sinubukan mag-requip ni Erza ngunit hindi nito magawa. Giit ni Marin na siya kasi ang nagmamay-ari ng espasyo na ito. Maging ang celestial magic ay walang kwenta dahil space magic din ito. At dahil sa batas sa loob ng espasyo ni Marin ay naglaho ang dalawang dalaga patungo sa relaxation space nito. Giit ni Mes na sexy kasi ang dalawa kaya kinuha niya ang mga ito, pero sila Natsu ay nais niyang patayin. Pinakita nitong nahuli niya rin pala si Mes. Agad na sumugod ang bida gamit ang malakas na firepower, ngunit dahil sa space magic ni Marin ay siya pa ang nasuntok nito. Saka sinunod din nito si Gray dahil pinaglalaroan niya lang ang dalawa. Tapos dumating ang kasama nito na si Brandish na naramdaman nila ang nakakatakot na magic power. Samantala nag-relax muna sila sa spring upang makapagpahinga. Ngunit nandoon din si Ichiya na binunyag na nasa kanilang guild sila Laxes kaya nagalit si Gajil dahil balak niya sanang gawing surprise ito sa mga kasama. Napunta kay Elfman ang pototoy ni Ichiya kaya sinapok niya ito at tumama kay Gajil kaya tumalsik si Gajil sa kabila patungo kay Levi na napaiyak na lang. Maging si Natsu ay nanginginig sa kalaban nila pero ang nais lang pala nito ay ang Star Mango Gelato at naiyak pa ito nang makitang nawasak ang tindahan. Tapos sila pa ang pinagbintangan ni Marin. Nawalan na ng gana si Brandish at ipinapabalik ang dalawang dalaga pero ayaw ni Marin. Kaya nagalit ito at yumanig ang buong isla. Habang papaakyat sila Happy ay napansin nilang umakyat din ang isla dahil pala sa pambihirang kapangyarihan ni Brandish. Natakot si Marin at ibinalik sila Lucy at Erza at natakot din sila sa kapangyarihang tinataglay ni Brandish. Aalis na sana ang mga kalaban pero pinigilan pa ito ni Natsu dahil sa ginawa kay Mes. Nang bigla nitong pinaglaho ang kasama at sinabing patas na sila ngayon dahil tinatamad na daw siyang magtrabaho. Sinabi din itong buhay pa si Makarov pero kung hindi pa rin sila aalis ay baka may masamang mangyari dito. At sa isang iglap ay pinaglaho ni Brandish ang buong isla bilang pagbabanta na nasa ibang level ang kanyang mahika. Napansin ni Erza na lumiit ang buong isla dahil ito ang nagagawa ng mahika ni Brandish. Habang nasa barko ay isa-isang naglaho ang grupo pero kapangyarihan daw ito ni Mes. Dinala niya ang grupo sa pinakamalapit na lugar sa ilalim ng tubig dahil nakontak daw niya ang kanilang spy. Napansin din nilang walang harang doon pero hindi pumapasok ang tubig. Nang bigla itong mag-transform at tumakbo dahil isa rin pala itong sasakyan. At napag-alaman na ang may-ari nito ay si Angel Sorano. Siya pala ang spy na tinutukoy ni Mes dahil nagtatrabaho na ngayon ng orasyon 6 kay Jelal. Giit ni Angel na patungo na daw sila kay Makarov. Samantala si Makarov ay nakikipaglaro lang ng baraha kay High Minister Yajil dahil tinanggap pala siya bilang isang guest. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap ni Makarov si Emperor Spriggan dahil hindi pa rin ito nakakabalik. Kalaunan ay nakabalik na rin si Emperor Spriggan na sinalubong ng mga tao. Subalit nalaman ni Makarov na ito pala ay si Ziref. Sinalubong ito ng isa sa 12 shields na si Invel na inutusan ni Ziref na tawagin ang buong 12 shields. Kaya nagtungo doon sila Di Maria Yesta at Agil Ramel. Kalaunan ay dumating na rin si August. Pinakita ni Yajil si Makarov na nais daw makausap ang kanilang emperor at nagbigay galang naman si Makarov. Nang mag-usap silang dalawa ay tinanong ni Makarov kung siya ba si Ziref. Hindi naman ito itinanggi ang katotohanan. At sinabing upang magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay ay nagpasya siyang magtayo ng bansa sa Western Continent na sa paglipas ng panahon ay lumaki ng lumaki at naging isang imperyo. Ang lahat ng ito ay upang kalabanin ang aknolohiya pero nagbago ang kanyang isip kaya nais na daw niyang makuha ang Lumen Histoire o may tunay na pangalan na Fairy Heart na pinakamalakas na spell ng fairy tale. Hindi makakapayag si Makarov na kunin nito ang Fairy Heart kaya inatake ito ng Dark Mage at balak niya daw na ipadala ang bangkay nito kay Natsu. Subalit dumating si Mes at nagawang mailigtas ang Master. Ngunit naramdaman din ni Ziref na nandito si Natsu. Nailigtas na rin ni Mes si Makarov. At sinabi ng matanda na si Emperor Spriggan at si Ziref ay iisa na ikinabahala nila. Kaya naman hindi nagagana ang negosasyon dahil nais pala talaga ni Ziref na magsimula ng digmaan. Nalulungkot si Makarov dahil binuwag niya pa ang fairy tale pero wala din pala itong saysay. Subalit naiintindihan naman nila Natsu ang kanyang ginawa. Giit ni Mes na isang beses na lang siyang makakapag-teleport kaya gagamitin niya na ito para makabalik sila sa sasakyan ni Angel. Subalit nasundan pala sila ni Agil na isa sa 12 shield gamit ang buhangin. Kasing lakas nito si Brandish kaya sinabi ng Master na tumakas na sila. Saka umatake si Erza para makasakay sila sa Magic Mobile at makatakas. Agad niyang nilagyan ng maraming magic ang sasakyan para bumilis ito. Subalit sumakay sa Sand Monster si Agil na pinagsusuntok ang sasakyan nila. At hindi talaga ito tumigil sa paghabol kaya nag-demon form si Gray at nag-elf form naman si Lucy. Sa isang iglap ay ginawang yelo ni Gray ang halimaw. Ngunit nakatakas si Agil at umatake ng mga Sand Monster patungo sa kanila kaya pinrotektahan nila Gray at Lucy ang mga kasama. Biglang sumanib sa buhangin ng kalaban at gumawa ng malaking trap ng Ant Lion at nagsimulang lumubog ang buong grupo kasabay ng sasakyan.
Giit ni Agil na hindi na mabilang ang mga syudad at mga taong napatay ng trap na ito. Subalit gamit ang apoy ni Natsu ay nagawa nilang makatakas. Saka sinuntok nito sa pagmumukha ang kalaban na ikinamangha ni Makarov. Nagalit naman si Agil at nagpalabas pa ng mga buhangin na kinontra ni Gray ng yelo pero walang epekto. At bago pa sila lumunin ng buhangin ay iniligtas silang lahat ni Makarov. Ngunit paparating na ang mas marami pang buhangin na parang tsunami na nilamon ang grupo. Nang biglang dumating ang napakalakas na kidlat mula sa Christina kung nasaan si Laxes, nalaman nilang nandoon din pala ang ibang mga kasama sa guild. At hindi sila nagkaroon ng motion sickness dahil sa espesyal na kakayahan ng Christina. Biglang umatake si Agil ng buhangin ngunit pinasabog lang ni Laxes ang mga ito. At hindi nasaktan si Agil dahil pinrotektahan siya ni August. Pero hindi daw mamamatay si Agil sa ganoong atake lang. Dinala sila ni Mes sa Christina at nakipagkita sa mga kasamahan. Kaya napaiyak na lang ang matanda nang makita ang iba pang miyembro ng pamilya. Natapos na rin ang guild kaya opisyal nang nagbabalik ang fairy tale. Nakabalik na rin ang grupo kaya double celebration ang mangyayari dahil sa pagbabalik ni Makarov. Giit ni Erza na ang matanda na muli ang master nila dahil nakabalik na ito. Natahimik ang lahat sa baston ng master at humingi ito ng tawad sa pagdisband sa guild. Subalit hindi ito alintana ng lahat dahil ginawa niya lang ito para sa kanila. Kailangan na daw nilang maghanda sa Alvarez Empire ngunit kumpiyansa ang lahat na magagawa nilang ipagtanggol ang buong Ishgar. Saka itinaas ng master ang baston tanda ng kanilang matinding katapangan sa paparating na digmaan. Kalaunan ay sinabi na rin ni Makarov na ang tunay na pangalan ng Lumen Histoire ay Fairy Heart. Saka dumating si Mavis at kinwento ang kasalanan niyang nagawa nang magkakilala sila ng kapareho niyang isinumpa. 100 taon nang nakalipas ay nakilala niya daw si Ziref na may sumpang namamatay ang lahat ng nasa paligid nito. Pero hindi naaapektuhan si Mavis kaya tinuruan siya ni Ziref ng mahika. At ginamit niya ang mahika upang mapalaya ang Magnolia sa mga Dark Guild kaya gumamit siya ng incomplete black magic spell na nagpanalo sa kanila. Subalit nagkaroon siya ng sumpa na tumigil sa pagtanda. Kalaunan ay binuo nila ng mga kasama ang fairy tale. Subalit dahil sa mga feudal lords na sa Kim ay sumiklab ang trade war. Dito ay ipinamalas niya ang husay sa paggawa ng taktika. Dahil dito ay napanatag ang loob ng mga kasama sa digmaan. Sumugod si Yuri Dreyar na ginamit ang kidlat sa mga kalaban at ganun din ang mga kasamang sila Prekt at Warrod na ginamit ang kanya-kanyang kakayahan. Kaya naman naubos nila ang mga kalaban kahit na napakarami ng mga ito. Subalit pag-uwi sa guild ay napansin ni Yuri na malungkot ito. Nalulungkot daw si Mavis dahil marami ang nagbubuwis ng buhay sa digmaan. Nagkaroon pa ng mga sumunod na digmaan na isinisi ng mga tao sa mga wizard kaya nagkaroon ng batas sa buong mundo na bawal silang sumali sa digmaan na nagdulot naman ng world peace. Nang makita ni Mavis si Ziref sa gubat ay hindi nito alintana ang sumpa ng Black Wizard kaya niyakap niya ito at nagpasalamat sa mga itinuro niyang mahika. Naging magkaibigan ng dalawa sa kabila ng mga masamang balita tungkol kay Ziref. Nang malaman ni Ziref na naapektuhan ng ginamit na incomplete fairy law ang katawan ni Mavis ay nilapit niya ang mukha sa dalaga at nagulat siya nang sabihin ni Ziref na hindi na rin siya tatanda at mamamatay. Dahil meron na ring sumpa si Mavis ay baka daw mapatay nito ang mga nasa paligid pag nagmanifest na ang sumpa nito na siyang hindi matanggap ni Mavis kaya iniwan nito si Ziref. Habang papabalik sa guild ay iniisip ni Mavis na alam niya naman na magmahal kaya bakit hindi namamatay ang mga kasama kaya hindi siya naniniwalang meron na siyang sumpa. Kalaunan ay nanganak na rin ang asawa ni Yuri at si Mavis pa ang pinapapili ng pangalan nito. At ang napili niyang pangalan ay ang mabait na hari sa nabasa niyang libro na si Makarov. Subalit nang hawakan ni Mavis ang kamay ni Rita ay namatay ito kaya naalala niya ang sinabi ni Ziref na tungkol sa sumpa na labis niyang ikinatakot kaya tumakbo siya at nagtungo sa gubat. At doon ay gumana na rin ang sumpa kaya nalaman niya ng totoo ang sinasabi ni Ziref na kapag natuto kang magmahal ay mamamatay ang lahat ng mga nasa paligid mo. Dahil dito ay naglakbay na lang siya ng mag-isa sa gubat at hindi na nagbalik sa guild. 1 taon nang lumipas ay nakita siya ni Ziref. Kalahating taon na daw na hindi kumain si Mavis pero hindi talaga siya namamatay. Giit ni Ziref na kahit putulin mo ang sariling ulo ay mabubuhay lang siya muli. Kaya naman si Ziref ay matagal na daw iniisip kung paano siya mamamatay kaya gumawa siya ng mga demon pero hindi pa rin siya nagawang tapusin. Kaya gumawa na lang daw siya ng bansa at ang tingin niya sa mga tauhan doon ay mga gamit lang upang hindi sila mamatay sa kanyang sumpa. Subalit napansin ni Mavis na dahil dito ay nalilito na rin si Ziref sa sarili niyang pag-uugali kaya parang nababaliw na daw ito. Niyakap naman siya ni Mavis dahil sila na lang dalawa ang magkasama kaya hahanap daw sila ng paraan upang mawala ang sumpa. Dahil dito ay nagkain laban ang dalawa. Ngunit dahil sa sumpa ni Ziref ay namatay na rin si Mavis. Kaya malungkot itong dinala ni Ziref sa kanilang guild na si Prekt na ngayon ang master. Upang hindi mamatay si Prekt ay naging masama si Ziref kaya binagsak nito si Mavis. Subalit pag alis nito ay nagsisi din siyang magmahal dahil ikinasawi lang ito ni Mavis. Napansin ni Prekt na may kaunting mahika pa rin sa katawan nito kaya nagpasya siyang buhayin ito gamit ang revival lacrima na nasa basement. Ito ang dahilan kaya napunta sa loob ng lacrima ang katawan ni Mavis dahil sinubukan ni Prekt na gumamit ng iba't ibang spell pero walang gumana. Napagtanto ni Prekt na may kaparehong sumpa ni Ziref si Mavis pero ayaw niyang malaman ng mga kasama na ito ang dahilan kung bakit namatay
namatay si Rita. Kaya gumawa ito ng pekeng libingan ni Mavis sa Tenro Island. Makalipas ang 3 taon ay namatay si Yuri nang hindi nalalaman ang katotohanan sa pagkamatay ng asawa nito. Samantala si Precht ay nagpatuloy sa pananaliksik sa loob ng 3 dekada upang ma-revive si Mavis. Subalit dahil sa katawan ni Mavis at sa malaking lakrima ay nakagawa si Precht ng fairy heart na nagbibigay ng walang hanggang mahika. Kaya naman isang malaking sikreto ito sa mundo dahil siguradong marami pang magnanais na mapasakamay ito at isa na dito si Ziref. Naisip ni Happy na gamitin nila ito upang ubusin ang Alvarez Empire. Subalit sinabi ng Master na may posibilidad na hindi nila ito makontrol kaya baka mawasak lang ang mundo. Samantala ang mga kasama ay nais protektahan ng guild sa abot ng kanilang makakaya kahit hindi gumagamit ng fairy heart. Pero dahil immortal si Ziref ay napaisip sila kung paano ito matatalo. Giit ni Natsu na gagamitin niya ang secret weapon sa kanang kamay. Samantala hindi pa rin binabalik ni Brandish si Marin sa normal nitong size. Nang dumating si Mary ay nabalitaan daw nitong pinatakas niya ang fairy tale. Saka sinabing pinapatawag daw sila para sa isang meeting. Giit ni Natsu na isang beses niya lang magagamit ang secret weapon. Saka pinakilala ang mga kalaban magmula kay Ziref at ang 12 shield ditong sila Invel the Winter General na isang Ice Wizard, Agil the Desert King na isang Sand Wizard, Brandish the Nation Destroyer na nasaksihan nila ang kapangyarihan, Mary the Warrior Queen na isang Magic Knight tulad ni Urza. Kasali rin dito si God Serena na isang Tridor na top wizard saint ng Eastern Continent, August the Wizard King na mas marami pang alam na mahika kaysa kay Ziref, at ang 3 natitira ay sila Bloodman, Nineheart, at Wall, subalit hindi alam ni Makarov ang mga gamit nilang mahika. Samantala ang aknologiya ay nais ng wasakin ng lahat ng bagay sa mundo. Naglibot sa buong lugar si Mavis upang makagawa ng strategy, at nagbabantay si Warren sa Fury gamit ang scanner nito. Pagbalik ni Mavis ay sinabi niya ang naisip na strategy kay Makarov, nang biglang magdilim dahil sa usok na nagbalot sa lugar. Napansin ito ng lahat ng mga kasapi ng fairy tale sa kanya-kanya nilang mga bahay. Nang makita ni Warren na paparating ang 50 ships ng Alvarez Empire kaya naghanda silang depensahan ang Magnolia. Sakay nito si Agil na nais talagang tapusin ang fairy tale. Narinig nila ang bell kaya naging alerto na rin ang mga kasama ng Paul Anan ni Agil nang atake ang syudad pero meron itong malakas na barrier na nilagay ni Freed. Ngunit hindi tumigil ang kalaban kaya mauubusan na siya ng magic power. Saka pinag-utos ni Mavis na sabihin ni Warren sa mga members ang kanyang strategy. Sa malayo ay nagmamasid ang sniper na si Biska. Nang dumating ang mga Dragon Slayer na nagsimula sa pangwawasak ng maraming mga ship ng kalaban. Samantala hawak ni Biska ang Jupiter Cannon na may 15 minutes ang charging time kaya hindi pwedeng sablay. Sa pag-atake niya ay tatama ito sa main ship ngunit na-neutralize dito ni Agil. Kaya pinuntahan ito ng 3 Dragon Slayer pero nagkaroon sila ng motion sickness kaya wala silang laban kay Agil pero biglang naputol ang unahan ng barko dahil kay Urza at mabilis na tinapos ang mga bata nito. Dahil nabawasan ng mga kalaban na umaatake ay makakatagal pa daw ang barrier ni Freed. Nakababa na ang ilang mga ship at sa utos ng mga executive ni Agil na sila Karim at Bakel ay sumugod ang mga kawal nila patungo sa syudad. Ngunit kagad na tinapos ni Natsu ang mga ito gamit ang mapaminsalang apoy pero nagawang mahiwa ni Bakel ang kanyang atake. Umatake ng maraming espada si Urza na balewala sa kalaban, saka sumugod ito ngunit nakailag si Agil. Kaya siya ang sinipa nito at pinalibutan siya ng napakaraming buhangin. Naramdaman ni Freed na nabutas ang kanyang barrier. Nakagagawan pala ni Wall na isa sa 12 shield. At ang pinakamalapit sa lugar ay ang magkakapatid na Strauss. Kinuha ni Lucy ang nasirang susi ni Aquarius nang may marinig sa bathtub. Pagtingin niya ay naliligo si Brandish. Na-detect din ni Warren na paparating pa ang mas maraming hukbo ng Alvarez Empire kasama ng mga kasapi ng 12 shield sa 4 na sulok ng Magnolia kaya hindi na nila alam ang gagawin. At kahit anong kalkulasyon ang gawin ni Mavis ay wala talaga silang pag-asa. Nasalag ni Natsu ang atake ni Bakel at binawian ito ng suntok. Giit ni Happy na balewala lang sa kanya ang damulag na ito pero nais daw tipirin ni Natsu ang kanyang lakas sa malalakas na kalaban kaya nanibago si Happy dahil sa wakas ay nag-iisip na rin ito. Samantala ang mga kasama ay nakikipaglaban sa mga kawal sa paligid gamit ang mga kakayahan nang biglang atakihin ni Karim si Gajil ng mahika nito. Sa silangang bahagi ay nakikipaglaban sila Gray at Juvia. Sa kabila ay nakita nilang nagwawala na si Elfman kasama si Lysana pati na rin si Mira na ginamit ang Sailor form. Kaya nagawa niyang mautusan ng mga kawal na matulog pero hindi ito tumalab sa lahat kaya supukin na lang daw nila. Giit ni Agil na matutuyo ang katawan ni Urza sa buhangin at hindi rin niya magamit ang requip. Nalaman ni Mavis na nasa panganib si Urza, subalit nanginginig na si Warren kaya binayagan ni Jet para sabihin ito kay Biska ang command. Samantala nais ni Brandish na pumasok sa bathtub si Lucy. Saka pinakita nito ang ginawa niya kay Marin at pinaliwanag na may kakayahan siyang palubugin ang buong syudad pero hindi niya ginawa dahil nais niya munang maligo. At nangako itong hindi niya sasaktan si Lucy dahil mabait daw siya sa kanyang mga pet. Saka pinaliit nito ang katabing bahay para matakot si Lucy. Dahil dito ay napilitan siyang pumasok sa tub at ginawa pa siya nitong isang pusikat. Tapos ginawa lang siya nitong tagakuskus ng likod. Kaya sasaksakin niya sana ito pero napigilan siya dahil kilala
kilala pala nito ang kanyang ina, saka pinaliit nito ang bahay kaya tumakbo si Lucy at nakalabas sa tamang oras. Umatake si Kana ng mga baraha upang iligtas si Lucy. Saka nakuha pala nito si Mari na ginawa niyang bihag at ginamit ni Lucy ang Aris form. Sa wakas ay nakatakas na rin si Erza sa buhangin gamit ang Wind God armor saka pinatalsik niya ang kalaban. Nagawang tamaan ni Bakel si Natsu, ngunit siniko niya lang ito at sa isang suntok ay tumalsik ito sa ere at tumagos pa sa flying ship. Saka nagawang mahiwa ni Erza si Agil dahil na-distract ito. Muling umatake si Erza kaya nagtaka ang kalaban nang malaman niyang gumamit pala ng pangontrang elemento si Titania kaya tumakas siya mula sa atake nito pero hindi siya pumayag kaya muling gumamit ng mga buhangin subalit tinanggal ito ni Erza gamit ang Wind God Sword. Kaya pati ang buong syudad ay binalot na rin ni Agil ng sandstorm na nakaapekto sa lahat ng nandoon. Pinagsusuntok nito si Erza dahil siya daw ang Diyos sa loob ng sandstorm kaya hindi siya matamaan saka nasakal niya pa ang dalaga at nagsimulang higupin ng buhangin ng tubig sa katawan nito. Pero bago siya mapatay ay nag-transform siya ng Morning Star armor upang makita nila Biska ang kinaroroonan nila kaya nakaatake si Biska at tinamaan nito si Agil ng Jupiter Cannon. Saka gamit ang Nakagami Starlight armor ay tinapos nito ang kalaban kaya nalinis ang buhangin sa paligid. Nakita nilang tumalsik si Erza mula sa flying ship kaya nagmamadali itong iniligtas ni Natsu. Samantala inatake ng allergy si Brandish kaya sinamantala ito ni Kana para matalo siya. Gumawa ng 5 robot si Wall at agad na inatake si Juvia ng isa na nagawa siyang masaktan dahil gumamit ito ng steam. Si Gray naman ay nakontra din ito ng apoy. Ang kalaban ni Elfman ay napakabilis kaya tinamaan siya nito. Si Lysana naman ay kinontra ng matigas na armor saka siya sinapok. Pero dahil walang kahinaan si Mira ay kinopya nito ang mukha ng kapatid. Giit ni Wall na gumagamit kasi siya ng weakness magic kaya siguradong matatalo sila ng kanyang mga robot kaya umalis na ito. Kalaunan ay nagtungo si Wall kina Freed upang matanggal ang barrier nito ngunit ipapagtanggol naman siya nila Evergreen at Big Slow. Agad na gumawa ng robot si Wall na pangontra sa mga kahinaan ng dalawa. Sa pag-atake ni Big Slow ay kinontra siya nito ng white magic saka sinuntok. Wala ring talabang fairy magic ni Evergreen sa hamog kaya sinipa siya ng kalaban. Ginamit ng dalawa ang secondary magic ngunit wala ring epekto at sinubukan ni Ever na gawing bato si Wall pero nabigo siya kaya sinipa sila ng mga kawal nito. Saka pinakita nitong isa lang talaga siyang robot na nakakagamit ng mahika. Ngunit biglang nagkaroon ng kuryente kaya naisip ng tatlo si Laxus pero si Ichiya lang pala. Nagsimulang mag-scan si Wall ng kahinaan nito subalit nag-error dahil tadtad ng kahinaan si Ichiya. Saka ito gumamit ng poison parfum subalit wala namang ilong si Wall. Dahil napakarami niyang kahinaan ay pinagbubugbog lang ito ni Wall. Ngunit naisip ni Ichiya na gamitin ang lahat ng Thunder Parfum sa kanya kinoryente si Wall. Subalit kaya pala nakasali sa 12 Shield of Spriggan si Wall ay dahil nalagpasan niya na ang kahinaan sa kidlat at sa halip ay binago niya ang anyo upang maging lightning rod at magamit ang kidlat upang mapasabog sila. Dahil dito ay naisip ni Freed na tanggalin ang barrier dahil kailangan niyang lumaban pero sinabi ni Laxus na kailangan nila ang barrier niya upang protektahan ang guild mula sa kanluran. At bago pa siya maatake ni Wall ay umatake na naman ang dalawang kasama. Kaya nagpaikot-ikot si Wall at pinatalsik sila, saka pinigilan sila ng mga robot soldier. Sinabi ni Elfman na kalabanin nila ang pangontra sa kasama katulad ng ginagawa ng kanilang grupo sa 5 robot. Kaya inatake ni Ever ang pangontra kay Big Slow at inatake ni Big Slow ang pangontra kay Ever. Ngunit nakuha na nito si Freed pero dumating ang balita na naubos nila Natsu ang mga kalaban sa kanluran. Dahil dito ay nakapag-attack mode na rin si Freed na sinabayan din ni Ichiya at magkasabay nilang tinapos ang isa sa 12 shield na si Wall. Natalo na rin nila Elfman ang mga robot nito. Saka nabihag pa nila si Brandish. Subalit napansin ni Freed ang bunganga ni Wall na biglang sumabog. Pero pinrotektahan siya ng tatlo kaya hindi siya nasaktan. Naiirita na si Dame Arya sa tawa ng tunay na katawan ni Wall dahil robot niya lang pala ang natalo ng fairy tale. Saka natatawa din sila kay Brandish na nabihag lang ng mga kalaban nila. Tapos naghanda ng napakalakas na magic cannon si Wall kahit na 400 kilometro ang layo ng fairy tale. At buong kumpiyansa niya itong ginamit patungo sa fairy tale na nakita ni Warren sa mapa. Kaya kailangan nilang umalis sa bagong-bago nilang guild house subalit ginamit ni Ichiya ang katawan ng Christina upang protektahan ng fairy tale. Saka sinabi ni Ichiya na ito ay laban nilang lahat. Nagawa man nilang makaligtas ay alam nilang mahirap pa ring manalo kahit tulungan sila ng lahat ng mga guild sa East Continent. Hindi makatakas si Brandish dahil sa Magic Sealstone kaya balak itong manyakin ng dalawang matanda. Kaya sinapok sila ni Lucy dahil mga manyak. Tinanong ni Lucy kung ano ang kinalaman ni Brandish sa kanyang ina pero ayaw nitong sabihin.
Marin. At hindi nababahala si Marin dahil sisiw lang sa kanyang iligtas ang kanyang boss. Sa malayong kanluran ng Magnolia ay nasa 1,000,000 ang bilang ng mga kawal ni Ziref. Naramdaman ni Warren na may paparating na kalaban mula sa silangan. At meron din sa Hilaga pero nandoon ang Sabertooth at Blue Pegasus para pigilan sila. Sa timog naman ay magkasama ang Lamia Scale at Mermaid Hill. Pinag-utos ni Mavis na tumulong sila Elfman sa north. Sa south naman ay ang grupo nila Laxes. Ngunit sa ganitong sitwasyon ay hindi pa nila mahanap si Natsu. Sila Lucy at Kana naman ang magbabantay kay Brandish. At ang may iwan ay poprotektahan ang Guildhall. Giit ni Mavis na malamang ay nasa kanluran si Ziref dahil ito ay pinakamabagal. Sa silangan ay ang pinakamapanganib na mga kalaban kaya ang kanilang pinakamalalakas na Wizard Saint ang nagbabantay doon. Nakita nila si Natsu sa mapa ni Warren ngunit mag-isa lang itong papasugod kay Ziref sa kanluran na ipinag-alala ng mga kaibigan pero nagtitiwala daw si Erza dahil sa secret weapon nito. Napakabilis na nilakbay nila Natsu ang kanluran kaya nakarating sila kaagad at winasak ang malaking bahagi ng mga kalaban. Saka bumaba sila at binigyan ng napakalakas na nag-aapoy na suntok ang mga ito. Saka sumugod at pinaguntog ang dalawa. Nagpatuloy siya sa pagwawala kaya inatake siya at pinulbos ng napakaraming mga mage. Pero kinain niya lang pala ang mga ito saka siya umatake ng Dragon's Roar na tumapos sa malaking bahagi ng mga kawal. Ikinatakot ng mga ito ang ginawa ng bida saka naman dumating si Ziref dahil sabik na siyang makita si Natsu. Saka inutos nito sa mga kawal na bigyan sila ng sapat na espasyo para sa kanilang duelo. Tapos ipinakita ni Natsu ang kapangyarihan sa kanang kamay at agad na tinamaan ng Black Wizard ng mga suntok nito. Umatake din si Ziref ngunit pinaglaho ito ng bida saka tinamaan siya sa sikmura ng napakatinding kapangyarihan. At hindi pa tumigil ang Salamander sa pambubugbog sa kanya. Pero nakapalag pa rin at nasugatan ng mukha ni Natsu. Saka nagsabayan ng mga atake at nagpatuloy sa bakbakan na tila mga liwanag na nagsasagupaan. Pagkatapos ay sinabi ng bida na nagmula ito kay Ignil pero isang beses lang niya itong magagamit. Kaya naisip ni Ziref na sa wakas ay meron na ring makakapatay sa kanya sa labanan. Nag-Fire Dragon King mode na si Natsu kaya nasunog ang lupa sa tindi nito pero napangiti lang si Ziref dahil ito ang matagal niya nang hinihintay sa kanyang nakababatang kapatid. Matapos ang pagsuntok ng bida ay naglaho ang unang parte ng tatak ni Ignil at sobrang pagod din ang naramdaman. Subalit buhay pa rin ito kaya ibibigay na ni Natsu ang pinakahuling atake para tuluyang matalo si Ziref. Giit ni Ziref na bago siya nito mapatay ay inamin niyang magkapatid sila. 400 years ago ay namatay daw si Natsu kasama ng mga magulang nila sa pag-atake ng mga dragon. Subalit gumawa ng paraan si Ziref upang ma-revive siya sa pamamagitan ng Aetherios. Kaya siya ang Aetherios Natsu Dragnil o ang END na hindi kinayang patayin ni Ignil. Hindi naniwala si Natsu dahil kayang-kaya naman siyang patayin ni Ignil. Giit ni Ziref na hindi siya kayang patayin ni Ignil dahil sa pagmamahal nito. Ayaw pa rin maniwala ni Natsu na siya si END kaya binutas ni Ziref ang libro at nasaktan din siya. Ayaw daw mag-aral bumasa at sumulat ni Natsu kaya nagpatulong siya sa kaibigang si Ignil. At kalaunan ay tinuruan din siya ni Ignil ng Dragon Slayer magic at ganito din ang ginawa ng iba pang mga dragon upang maitago nila ang sarili sa loob ng mga katawan ng mga batang Dragon Slayer at makapag-travel sa future bilang paghahanda na kalabanin ng aknolohiya. At kinailangan daw ng mga dragon na mag-travel sa future dahil dito ay mayaman na ang mundo sa Ether Nano na kailangan ng mga dragon upang lumakas. Ang mga napiling Dragon Slayer ay sila Natsu, Gajil, Wendy, Sting, at Rogue. Lahat sila ay mga bata mula sa 4 na siglo ang nakalipas. Pumayag daw si Ziref sa alok ni Ignil dahil iniisip niyang mapapatay din siya ni Natsu kapag lumakas ito. Nagbukas daw ng Project Eclipse entrance sa past at sa preset naman ay si Layla ang nagbukas ng Project Eclipse exit noong 777 na inakala nila Natsu na araw kung kailan nawala ang mga dragon nila pero ang katotohanan ay ito ang unang pagkamulat nila sa panahon na ito. Pero si Ziref ay naghintay daw talaga ng 400 taon. Napuno na si Natsu kaya tatapusin niya na ito pero pinaalala ni Ziref na maglalaho din si Natsu kung mamamatay siya. Dahil dito ay pinigilan ni Happy ang kaibigan dahil ayaw niyang maglaho ito sa katumakas ang dalawa. Dahil hindi niya pinatay si Ziref ay nagpasya na itong wasakin na lang ang buong mundo. Samantala sa Port of Harjan ay nasakop na rin nila Demaria at Wall. Ngunit si Nineheart ay naghihintay lang sa barko. Sa di kalayuan ay nandoon ang napakarami nilang kawal at ang Mermaid Hill at Lamia Scale lang ang lalaban sa mga ito pero hindi sila susuko kaya nais daw nila Demaria na ipatikim ang bagsik ng 12 shield. Napaiyak si Happy at sinabing humanap na lang sila ng ibang paraan upang hindi mawala si Natsu. Binakbak na rin ng Sabertooth at Blue Pegasus ang mga kalaban sa Hilaga. Ngunit napatakbo ang mga kasama dahil pinagpapatay sila ni Bloodman na isa sa 12 Shield of Spriggan. Nakaharap na rin ng mga Saint Wizard ang traidor na si God Serena na dating top Saint Wizard ng East Continent. Subalit kasama pa nito si August na expert sa lahat ng mahika at si Jacob na expert assassin. Nakapasok si Marin sa kulungan ni Brandish. Subalit sinakal pa nito ang dalaga dahil tinatawag lang siya nitong pet. Patuloy ang pakikipagbakbakan ng Lamia at Mermaid sa South kung saan nagagawa nilang matalo ang malaking bilang ng mga kalaban. Sa malayo ay tinarget na
sila ni Wall at gumawa ng mga missile na nagpasabog sa dalawang guild. Kaya napilitan si Kagura na hiwain sa ere ang mga patungo sa kanila, ngunit dumating bigla si Dim Arya. Saka nagbago ang paligid dahil sa lakas ng mahikang taglay nito, at sa isang iglap ay nawasak ang damit ni Kagura. Samantala habang dala ni Happy ang bida ay nawalan ito ng malay. Nang magising si Brandish ay nasa kama na siya dahil iniligtas siya nila Lucy mula kay Marin dahil marami pa silang katanungan dito. Napansin din daw ni Lucy na hindi naman ito masamang tao. Giit ni Brandish na sasabihin niya na ang tungkol sa nanay ni Lucy kung pakakawalan siya nito at sila lang dalawa ang mag-uusap. Nagpakilala itong anak ni Grammy na dating katulong ni Layla Heartfilia. Nang mag-retired si Layla ay binigay nito ang mga susi sa mga tauhan at napunta sa kanyang ina ang susi ni Aquarius. Pero pinatay daw ni Layla ang kanyang ina upang mabawi ang susi ni Aquarius kaya napunta kay Lucy ang susi. Saka nito inatake si Lucy na balak nitong patayin. Mabuti na lang ay iniligtas siya ni Aquarius mula sa natapon na tubig. Na-miss ni Lucy ang spirit ngunit sinabi nitong nasa malayo daw ang bago niyang susi at ngayon ay nakarating lang siya dito dahil sa Spirit King. Saka pinagalitan ni Aquarius si Brandish dahil bataan niya lang pala ito at ginawa pang parang aso saka sinampal. Ngunit hindi pa rin mapatawad ni Brandish ang ginawa ng nanay ni Lucy. Kaya dinala sila ni Aquarius sa isang dimensyon ng alaala. 400 years ago ay si Anna Heartfilia ang nagbukas ng Project Eclipse entrance para madala sa future ang 5 Dragon Slayer dahil nagkasundo sila ni Ziref upang matalo ang Aknologia. At sa panahong ito ay si Layla Heartfilia ang magbubukas ng Project Eclipse exit upang makarating ang mga pinadala mula sa past subalit kulang ang susi niya dahil na kay Grammy ang isa. Dahil dito ay ginamit ni Layla ang sariling life force upang mabuksan ito kahit kulang ang susi subalit nagdulot ito sa kanya ng karamdaman kaya labis ang pagsisisi ni Grammy na hindi niya naibigay ang susi kaya iniwan niya na lang ito kay Layla. Ngunit sa labas ay pinatay ng isa pang katulong si Grammy dahil sinisisi siya nito sa pagkakasakit ni Layla. Sa kabila nito ay sinabi na lang ni Grammy na wag nitong sasaktan ang anak niyang si Brandish kapalit ng kanyang buhay kaya nalaman na rin nila ang katotohanan. Nang biglang dumating si Happy dala si Natsu na masama ang kalagayan. Agad itong tinignan ni Palochka at nalamang inabuso nito ang paggamit ng mahika kaya nagkaroon ng malignant tumor sa katawan na ikakamatay nito sa kaunting oras at wala pang nakakagamot ng ganitong sakit. Dahil dito ay naisip ni Brandish na paliitin ng sobra ang tumor gamit ang magic niya upang mapalabas ito sa katawan ni Natsu. Naging maayos na rin si Natsu kaya nagtataka din sila Makarov at Palochka kung bakit tumulong si Brandish. Subalit ang dalaga ay bumalik pa rin sa kanyang kulungan na ikinalungkot ni Lucy. Giit ni Aquarius na kailangan lang nito ng panahon para mag-isip. Kalaunan ay sinabi ni Aquarius na meron na siyang bagong susi pero kailangan itong hanapin ni Lucy. Sa timog ay napilitang umatras ang Mermaid at Lamia dahil sa lakas at dami ng kalaban. Sa hilaga naman dahil kay Bloodman ay napilitan ding umatras ang Saber at Blue Pegasus. Napabagsak din ni God Serena na mag-isa ang 4 na top Wizard Saints. At si Warrod daw ang unang tatapusin nito. Ngunit pumalag si Warrod gamit ang mga ugat. Saka bumangon si Wolfheim at inatake si God Serena. Tapos sinuntok pa ito ni Jura ng malaking kamao at saka gumamit ng vampire magic si Hyperion. Dahil dito ay hindi makahinga si God. Tutulong sana si Jacob ngunit nais daw makita ni August kung anong gagawin ni God na biglang gumamit ng Earth Dragon Slayer magic upang mapatalsik ang mga Wizard Saint. Saka gumamit din siya ng Fire Dragon magic pati na rin ng Water Dragon magic kasama ang Wind Dragon magic kaya walang nagawa at tuluyang natalo ang mga katunggali nito. Dahil si God pala ay merong 8 Dragon Lacrima sa katawan. Subalit natigilan silang lahat ng mapansin ang nakakatakot na kapangyarihan. Dahil dumating pala ang kinatatakutang si Aknologia kaya natuwa pa si God Serena ngunit hindi nila nakita kung paano siya tinapos nito. Saka umalis ang Aknologia na naghahanap ng mga Dragon Slayer. Pinigilan din ni August si Jacob dahil mas malakas ito sa kanila. Nagbabantay sila Lucy at Freed sa mga sugatan. Habang naglalakbay patungo sa Harjan Port ay nagpahinga muna ang grupo kaya naghanda daw si Juvia ng tulugan nila ni Gray. Kalaunan ay nakita ni Gray na hinihingal si Laxus dahil sa Bane Particles na nalanghap niya noon. Samantala si Urza na lang ang tumabi kay Juvia. Giit ni Laxus na poprotektahan niya ang guild kahit buhay niya pa ang kapalit. Samantala hindi rin makatulog sila Gajil at Levi dahil iba ang Alvarez Empire sa mga nakalaban nila noon. Kaya gumawa ng mga bakal si Gajil dahil ayaw niya daw na panghinaan ng loob si Levi. Kinaumagahan ay nagsimula kagad ang gyera sa Harjan Port. Sumugod si Sheria at inatake ang mga ito. Ngunit sa isang iglap ay nahiwa din ni Dimaria ang kanyang damit. Nais niya lang daw sanang paglaruan si Sheria ngunit dahil isa itong healer ay kailangan niya itong patayin pero iniligtas ito ni Wendy. Saka pinatay ni Leon ang maraming tauhan nito. Dumating sila Gray at Juvia at tinapos ang maraming sundalo ng Alvarez. At si Urza ay pinaghihiwa ang mga ito. Nasa malayo si Wall nang bigla siyang atakihin ni Laxus. Lalaban pa sana si Wall ngunit sinuntok lang siya sa pagmumukha at gumulong-gulong. Kaya umatake ito ng mga bala pero naglaho ang mga ito dahil sa kuryente sa kakinidlatan pa siya ni Laxus. Napansin ni Wall na masama ang lagay ng mga organ ni Laxus. Ngunit nakipagsuntukan pa rin ito at inumbag pa siya pero napatalsik din niya si Laxus. Natalo ni
nila Erza ang maraming kawal ngunit kailangan na nilang magtungo sa 12 Shield. Kaharap nila Wendy si Demaria saka binigyan ni Carla ng jacket si Sheria. Saka nagbanta ang kalaban na kaya nitong patayin sila sa isang iglap. Nagawang tamaan ni Wall ng malakas na suntok si Laxes. Ngunit gumamit na ito ng kuryente at sinipa ng malakas ang kalaban. Saka umatake si Wall ng napakalakas na atake na sumabog sa kalangitan at nakita ng lahat. At nag-transform ito upang matalo si Laxes na nahihirapan ng gumalaw dahil sa kalagayan kaya tinamaan siya at tuluyang pinatalsik. Saka nagpalabas ng napakaraming missile, gumamit pa ng laser, at gumawa ng railgun na panang-atake kay Laxes pero paborito nito ang kidlat kaya sumugod at kinoryente si Wall pero wala ring talab kaya pinagtitira niya si Laxes ngunit nasipa siya nito. Sa kabila ng lahat ng atake ay buhay pa rin si Laxes kahit labis na nahihirapan. Alam ni Wall na nasa limitasyon na ang katawan nito. Dahil dito ay buburahin na siya ng kalaban hanggang sa maging abo. Ngunit gumawa pala siya ng malaking magic circle enchantment. Giit ni Wall na walang kwenta ang mga enchantment magic sa kanya kaya tinanggal niya ito subalit dahil sa ginawa ay natanggal din niya ang Bane Particles enchantment sa katawan ni Laxes. Kaya nainis ang kalaban ngunit paparating na si Laxes pero kumpiyansa itong walang epekto sa kanya ang kidlat ngunit biglang nagkulay pula ang kidlat nito. Saka naalala ang sinabi ng First Master na katulad siya ng great-grandfather na si Yuri na handang gawin ang lahat para sa guild kaya ngayon ay nagamit niya ang Megaton Red Lightning technique na tuluyang nang wasak sa katawan ni Wall. Pinag-usapan ng guild ang kanilang sitwasyon sa bawat lokasyon. Ngunit nag-aalala si Makarov dahil wala silang panapat kapag kumilos na si Zeref. Patuloy ang pakikipaglaban nila Gray at Juvia nang muntik na si Juvia. Mabuti ay iniligtas siya ni Meldy dahil tutulong na rin ang Crime Sorcerer Guild. Samantala naghihintay kila Kagura at Erza ang dalawang bata ni Nineheart subalit dinaanan lang sila ng dalawang malakas na swordsmen. Meron pang nanggaling sa itaas na inatake naman ni Jelal. Dahil nandito daw siya para patayin si Zeref. Tumigil ang oras dahil sa mahika ni Demaria kaya nakapasok sila sa tinatawag na time rift. Kaya namimili siya kung sino sa tatlo ang uunahin niya upang paglaruan ng mga ito at si Wendy ang napili niya. Ngunit nakakilos ang mga ito at magkasabay siyang inatake. Dahil nandito pala si Altair na sinabing nag-e-exist lang daw ang ganitong anyo niya sa loob ng time rift dahil sa kanyang ginawang sakripisyo noon at siya ang may kagagawan upang makagalo din sila dito. Umatake si Demaria sa kanila kaya sabay na namang umatake ang Sky Sisters. Saka lumabas ang liwanag sa kamay at panang atake sa lupa na sumabog ng napakalakas dahil sa tindi ng magic power. At nag-transform ng God Soul at muling nagpasabog ng pambihirang kapangyarihan. Napinsala ang tatlo dahil sa ginawa nito. Samantala unti-unti nang nawawasak si Altair. Nakita ni Carla sa future na papatayin nito si Wendy kaya itinulak niya ngunit siya ang tinamaan nito. Giit ni Altair na buhay pa ito dahil pinatigil niya ang oras ni Carla. Ngunit paglabas nila sa time rift ay mamamatay pa rin ito kaya kailangan nilang matalo si Demaria at mag-cast ng malakas na healing spell sa eksaktong segundo ng paglabas sa time rift. Subalit kakaunting panahon na lang silang kayang panatilihin ni Altair sa loob ng time rift. Kaso naisip ni Altair na wala silang magagawa kay Demaria. Ngunit namangha siya nang makita ang determinasyon sa dalawa kaya inalok niyang gamitin nila ang lakas mula sa future na tinatawag na Third Origin subalit hindi na sila muling makakagamit ng magic pagkatapos nito. Nais itong gawin ni Sheria pero pinigilan siya ni Wendy at sinabing pagalingin na lang si Carla sa paglabas nila sa time rift saka sumugod ang kalaban kaya tinulak niya ito at ginawa na ito ni Altair para sa kanya kaya nagawa niyang labanan ang God Soul. Ngunit pinabalik nito sa kanyang katawan ang mga sakit na naramdaman sa buong buhay niya. Sa kabila nito ay sinuntok niya pa rin ang kalaban pero siya pa ang nasaktan at tinira pa ng laser. Nagtataka si Wendy kung bakit wala na siyang lakas at bago siya nito mapatay ay niligtas siya ni Sheria dahil ito pala talaga ang ginamitan ni Altair ng Third Origin Magic. Dahil dito ay nagawa niyang masaktan si Demaria at nakipagsuntukan siya ng walang tigil at nagawang matanggal ng bahagya ang God Soul. Ngunit muling umatake na sinalaglang ni Wendy para kay Sheria. Saka ito naghanda ng matinding Godslayer Magic at bago pa makaatake si Demaria ay tinamaan niya ito sa katawan na tuluyang tumapos sa kalaban. Nang magbalik ang oras ay agad na pinagaling ni Wendy si Carla ngunit nalulungkot siya para kay Sheria. Giit ng kaibigan na magagawa niya namang mabuhay ng walang magic. At natuwa naman si Altair sa determinasyon na meron ng dalawang bata. Natuwa sila Warren dahil natalo ang isa pang 12 shield. Napansin ni Mavis na hindi gumagalaw ang dalawang 12 shield sa silangan. Subalit nandoon na pala si Jacob at sinabing peking lokasyon ang nakikita nila sa mapa dahil kay August na paparating pa lang daw dito. Dagdag pa nitong nais niyang tapusin ang trabaho bago pa makarating si August upang hindi na ito mahirapan. Saka nang hingi pa ito ng alak pero ayaw magbigay ni Makarov. Giit nitong nais lang niyang makipag-inuman sa huling sandali ng kanilang buhay. Gamit ang mga kamay ay nakaramdam sila ng matinding kapangyarihan at biglang naglaho ang lahat. Naramdaman din nito ang multo na si Mavis at tinamaan pa siya nito na hindi niya maintindihan kung paano nito nagagawa. Saka balak siya nitong pahirapan hanggat hindi sinasabi kung nasaan ang Fairy Heart at dahil sa atake nito ay napipinsala din ang kanyang katawan. Giit nitong nasa Void of Death lang ang mga pinaglaho niya kaya may iligtas niya pa ang mga ito. Nang bigla itong sinipa ni Lucy sa batok, saka ginamit
nito ang Leo form. Nagtaka si Jacob kung paano sila nakaligtas dahil ang nangyari pala ay iniligtas na naman sila ni Horology M. Giit ni Jacob na papahirapan niya si Lucy kung hindi sasabihin ni Mavis ang lokasyon ng Fairy Heart saka inatake ang dalaga na iniligtas ni Natsu na galit na galit. Sumugod ang bida at sinipa sa mukha si Jacob, ngunit nakasuntok pa rin ito kaya sinikmuraan niya, kaso nahuli siya at binalibag. Saka bigla itong naglaho at inatake siya pero bigla na namang nawala. Tinapakan din ito si Mavis kaya tinawag ni Lucy si Loki na sinuntok ang assassin. Pero nakabawi ito ng suntok saka gumamit ng kakaibang kapangyarihan. Umatake ito kay Natsu pero si Lucy ang tinamaan dahil expert si Jacob sa panlilinlang. Aatake sana si Natsu ngunit naglaho at nagawa siyang mahuli nito. Tapos ginawa din itong invisible ang damit na suot ni Lucy upang magdusa daw si Natsu. Pero siya ang nahihiya imbis na si Natsu dahil sanay na daw siyang makitang nagsusuot ng kakaunti. Nang mawala sa focus si Jacob ay nagbalik ang kasuotan ni Lucy at magkasabay nilang inatake ni Natsu ang assassin. Dahil sa nangyari ay nakaisip si Mavis ng paraan upang matalo si Zeref. Nakahanda na rin ang napakaraming kawal ni Zeref na pinangunahan ni Invel at sinabi na huwag maliitin ang fairy tale dahil 5 na sa 12 Shield of Spriggan ang natatalo. Kahit pagtulungan nila si Jacob ay natatalo sila nito. Saka naglaho na naman at pinagsasapok sila Natsu at Lucy. At nagbantang papatayin ang lahat ng bihag niya isa-isa. Naalala ni Lucy na kasama doon sila Brandish. Ngunit pinakawalan niya lang ang dalawa at nagkaroon ng kamukha si Marin dahil kinopya siya ni Gemini. Saka ginamit ni Lucy ang kapangyarihan ni Marin sa pamamagitan ni Gemini upang mailigtas ang mga itinago ni Jacob sa ibang dimensyon. Kaya lahat sila ay ipapadala na nito sa ibang dimensyon pero nakaharang si Happy sa kanyang kamay. Saka nagpalaki si Makarov at sinuntok ito ng malaking kamao at tumalsik sa malayo. Tapos inihagis niya rin si Natsu patungo kay Jacob na pinainit ng sobra ang katawan at nasusunog ang damit ng assassin at tinamaan pa ito ng napakalakas na kamao ng ating bida na siyang tumalo sa isa pang 12 Shield of Spriggan. At dahil din dito ay natuyo ang buong lawa. Nagpasalamat si Natsu dahil tinulungan siya ni Brandish sa pagtanggal ng tumor. Di makapaniwala si Brandish na natalo nila si Jacob pero nasa ibang level daw ang paparating na si August. Nagsimula kaagad ang fairy tale sa pagsasaayos ng nasirang pader ng Master. Nasira din ang radar ni Warren kaya nakatingin ng masama sila Jet kay Makarov. Pero may nanghahak pala sa radar niya na naisip nilang si August kaya hinanap nila si Mavis para humingi ng advice. Samantala nagtungo sila Mavis sa secret chamber ng guild. At pinag-utos nitong gamitin ni Kana ang fairy glitter sa kanya dahil nag-crack ang lakrima noong napinsala siya ni Jacob kaya naisip niyang malalabas nila ang kanyang katawan kung papatayin ni Kana ang kanyang projection. Ngunit ayaw pumayag ni Kana dahil mapanganib ito, giit ng First Master na ito lang ang paraan upang matalo si Zeref. Sa hilaga ay nakita nila Gajil na paparating ang mga kawal ni Zeref at kahit parang langgam sa dami ang mga ito ay nais pa rin nilang lumaban. Sa kasamaang palad ay bihag na pala ng mga ito ang buong guild ng Sabertooth at ang lahat din ng miyembro ng Blue Pegasus. Samantala sa timog ay sugatan na rin sila Laxus at Wendy habang sa di kalayuan ay patuloy na nakikipaglaban sila Gray at mga kasama. Sumugod naman sila Jelal, Kagura at Urza sa barko ngunit naging itim bigla ang paligid sa kanabugbog si Jelal dahil magic pala ito ni Simon kaya nagtataka sila kung paano nabuhay. Napaiyak si Kagura nang makita ang kuya ngunit pinigilan siya ni Jelal dahil ito pala ay isang mahika lang mula sa alaala nila na kagagawa ni Nineheart. Dahil nabuko nila ito ay naglaho na si Simon. Nadala naman ang emosyon ni Kagura dahil dito. Saka iniligtas siya ni Jelal mula sa malakas na mahika ngunit nahulog sila sa ilalim samantala nilikha ni Nineheart si Ikaruga na nakalaban noon ni Urza. Sa ibaba ay naipit sa malaking kadena si Jelal ngunit iniwan lang siya ni Kagura dahil may galit pa rin siya dito. Samantala sa mabilis na labanan ng dalawa ay napipinsala si Urza. Sa kanilikha din ni Nineheart si Azuma na inatake si Urza ng ugat at saka umatake din sa kanya si Ikaruga kasabay ng napakaraming ugat tapos pinasabog pa siya nito. Hiniwa din siya ng dalaga at hinagis ni Azuma sa ere sa kamuling inatake ni Ikaruga. Nakaligtas naman si Urza ngunit nilikha na rin ni Nineheart pati si Kyoka. Samantala sa ibaba ay nagkaroon ng mga yelo dahil makakaharap nila Leon at Gray ang isa pang likha nito na si Master Ol. Pati na rin sila Zancro, Kiss, Izel at Hades ay muling nabuhay. Kaya wala nang pag-asa na manalo ang fairy tale dahil sa Historia Magic ni Nineheart. Samantala iniligtas pa rin ni Kagura si Jelal dahil kay Urza. Dahil kay Nineheart ay nagsilabasan ng mga nakalaban noon kaya dehado na ang lagay ng fairy tale. Naramdaman nila Leon at Gray na kasing lakas talaga ito ni Orc ngunit inatake ito ni Gray dahil ito ay clone lamang ng kalaban. Si Meldy naman ay pinahirapan ni Zancro. At ang lahat ng mga kasapi ng fairy tale na nasa timog ay inatake ng kanya-kanyang mga kalaban. Natutuwa si Nineheart na mapanood na nahihirapan si Urza subalit pinipilit pa rin itong lumaban kahit na wala talaga siyang pag-asang manalo dahil tatlong malalakas ang kaharap. Nabihag siya ni Azuma at nilatigo ni Kyoka habang 10 beses na sakit ang nararamdaman nito. Sa kabila nito ay hindi siya pananghinaan ng loob at nagkaroon ng kakaibang aura kaya pinaghahampas pa ni Kyoka. Subalit hindi siya natinag at naglabas ng nakapangingilabot na aura upang maglaho ang mga clone na likha ni Nineheart. Ngunit pagkatapos
Pagkatapos nito ay labis na pinsala din ang kanyang natamo. Kinabahan si Nineheart nang makitang galit na galit si Jelal, saka nagkaroon ng space sa kalangitan dahil sa kapangyarihan nito. Nang makita ito ni Meldy ay nakipag-link siya kay Juvia upang lumakas ang kanilang kapangyarihan. Pinagtulungan nila Leon at Gray ang clone ng dati nilang master subalit magkasabay silang pinatalsik ng ice magic nito. Nahihirapan na si Wendy nang dumating sila Carla upang iligtas siya sa demon. Saka inatake ng bawat isa ang kanika nilang mga kaharap na mga clone mula sa mahika ni Nineheart. Naghanda si Jelal na patayin si Nineheart kaya gumawa na naman ito ng clone ni Simon pero si Kagura mismo ang tumapos dito. Saka ginamit ni Jelal ang Grand Chariot na siyang nagpasabog sa maraming barko ng Alvarez Empire kasama si Nineheart. Nais puntahan ni Natsu si August bago ito makarating pero ayaw pumayag ng Master dahil ito ang pinakamalakas sa 12 Shield. Giit ni Brandish na may isa pang malakas sa 12 Shield at ito ay si Irene Belserion na tinatawag ding Scarlet Despair. Nang magising si Erza ay natapos na ang malalakas na kalaban sa lugar at sila Jelal ay inuubos na lang ang natitirang sundalo. Napaiyak na lang si Sheria dahil nawala na ang kanyang magic at nagpasalamat naman si Leon dahil natalo niya si Dimaria. Nais ni Brandish na kausapin na lang si August upang mailigtas ang fairy tale dahil si Irene lang daw ang may kakayahan na talunin ito. Pero wala daw siyang magagawa kapag si Irene na ang sumugod dahil si August lang ang kaklose niya. Samantala nasa bundok ng Zonya sa Hilaga si Irene. At kasama niya ang dalawang alalay na sina Haina Lunacy at Juliet Son. Samantala sa di kalayuan ay kinakalaban nila Elfman ang mga sundalo ng Alvarez upang mailigtas ang mga kasapi ng Sabertooth. Nang mapansin nilang naglaho ang snow at nagkaroon ng mga halaman. Saka dumating ang dalawa pang 12 shield na sila Bloodman at Larkade. Ngunit hindi susuko sila Gajil sa mga ito. Nagtungo sila Natsu kasama si Brandish upang kausapin na lang si August. Napansin nilang sumusunod si Mess dahil wala pa rin itong tiwala kay Brandish. Dahil marami sila ay hindi sila madadala ni Happy. Kaya pinalaki ni Brandish ang pusa upang makasakay silang lahat. Pinipilit ni Mavis na wasakin siya ni Kana ngunit nagdadalawang isip pa rin ito. Samantala patuloy ang pakikipaglaban nila Mira. Gumawa si Gajil ng malaking espada at winasak ang napakaraming sundalo. Nahihiya si Sting sa kanyang kahinaan kaya binigyan ng motivational slap pero hindi iwan pamilya. Dahil dito ay natauhan siya at pinalakas ang kanilang loob. Maging ang Blue Pegasus ay muling nakipaglaban. Pinagpapatay ni Minerva ang mga sundalo sa ere at ginamit ni Rogue ang kanyang shadow. Napansin ni Juliet na nabuhayan ulit ang mga natalo na wizard. Pero ipapaubaya na daw ito ni Irene kina Bloodman at Larkade. Biglang namatay ang ilang mga wizard kaya nagtakbuhan ang lahat dahil paparating na naman si Bloodman na agad na inatake ni Gajil ng mga bakal nito. Ngunit nakatakas si Bloodman at sinakal ang binata pero sinakal niya rin ito at hinedbat. Inutusan ni Irene sila Juliet na tumulong na ipinagtaka ng dalawa. Giit ni Irene na may dumating pa kasing malakas na makakalaban. Dumating ang Mobile Temple Olympia ng Orasyon 6 na ngayon ay kasapi na ng Crime Sorcerer. Pero naramdaman ni Irene na meron isa pang malakas na paparating. Habang naglalakbay ay pinaglaruan ni Brandish ang kanilang mga katawan. At natigilan sila nang maramdaman ang pambihirang aura ni August the Wizard King. Umatake naman si Yukino patungo sa battlefield upang patayin ang Alvarez Army. Nagsasagawa ng preparasyon si Irene bago pa dumating ang malakas na panauhin kaya sinakop ng kapangyarihan ang buong lugar dahil paparating daw ang aknologiya. Napahanga si Bloodman na hindi napipinsala si Gajil sa Bane Particles pero hindi rin siya mapinsala ni Gajil kaya inatake siya ng mga bungo. Ang ibang wizard ay nagsisimatayan dahil sa Bane Particles. Gumawa si Levi ng Holy Magic para kontrahin ito at gumawa din ito ng mask para hindi malanghap ang Bane Particles. Naramdaman ni Ziref na nagbago ang magic power ng lupa dahil kay Irene. Samantala kinakausap na ni Brandish si August na wag nang wasakin ang fairy tale ngunit naisip ni August na isa siyang traidor sa kanilang emperor. Patuloy namang binakbak ng Saber at Pegasus ang mga sundalo. Nagbanta si Bloodman at nagtransform sa battle form nito at sinabing taglay niya ang mga first magic ng 9 Demon Gates kaya pinasabog sila ng explosion spiral. Saka hiniwa pa nito si Gajil at nagpalabas din ito ng maraming tubig mula sa itim na mahika. Naisip ni Levi na totoo ang sinasabi nitong taglay ni Bloodman ang kapangyarihan ng 9 Demon Gates ngunit gumawa siya ng butas upang maubos ang tubig. Saka nakipagbugahan ng roar attack si Gajil sa kalaban. Tapos nakapitan sila nito at inatake sila gamit ang napakaraming bungo ngunit pinilit pa ring iligtas ni Gajil si Levi at napansing natanggal ang mask nito. Giit ni Levi na naa-absorb din sa balat ang Bane Particles ngunit nais niya pa ring tulungan si Gajil. Umatake si Gajil ngunit hindi matamaan si Bloodman kaya siya pa ang tinatamaan nito. Upang mailigtas si Levi ay hinihigop niya ang mga Bane Particles saka nagtransform sa Black Iron Slayer at nagawa niya ng tamaan ang kalaban at naisip ni Bloodman na dahil ito sa Bane Particles na hinigop kaya patuloy siyang pinagsusuntok ng Dragon Slayer hanggang sa maglaho ito. Ngunit kinuha siya ni Bloodman at balak mag-self-destruct kasama siya. Pero nais pa rin siyang tulungan ni Levi kaya pinigilan niya ito upang hindi madamay sa pagsabog. Kaso nakatakas ito kaya pinigilan ni Lily at sinabi na lang ni Gajil na masaya siyang nakilala si Levi dahil tinuruan siya nitong maging mabuti. Ngunit ngayon ay kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa kahit mahirap
itong tanggapin. Nagtungo si Irene kay Aknologia upang pagbayarin ito sa pagtapos kay God Serena. Giit ni Brandish na walang saysay ang digmaang ito pero sobrang loyal ni August sa kagustuhan ng Emperor, saka tinitignan pa siya ng masama ng bida. Pumayag naman si August na makipag-usap pero bigla siyang sinaksak ni Brandish. Nalaman ni Natsu na dahil ito kay Mes na nilagyan ng memorya si Brandish na kailangan niya itong patayin. Subalit dahil dito ay tuluyan ng nagalit si August na tinapos din si Brandish at isusunod niya sana si Lucy na iniligtas naman ni Natsu. Pero tinamaan pa rin sila ng napakalakas na mahika nito dahil sa sobrang galit na nakita din nila Makarov. Inatake na rin ni Kana ng Fairy Glitter ang projection ni Mavis. Dahil dito ay nawasak na ang lakrima sa kanyang katawan at muling nabuhay ang immortal na First Master. Nagsimulang umatake ng napakalakas si Irene kay Aknologia pero pinaglaho lang ito at napaatras siya ng malayo. Umatake din ng Black Dragon King ng matinding liwanag kaya tumakas si Irene. Giit ni Irene na natatakot ang Emperor sa kanya pero kapag nakuha nito ang Fairy Heart ay tatapusin daw siya nito. Pero nais pa itong abangan ng Dragon King. Tuluyang pinakalat ni Irene ang kapangyarihan sa buong Fury Kingdom na ipinagtaka ng mga kasali sa digmaan pati na ng royal family. Di rin makapaniwala si Emperor Spriggan na gagamitin ni Irene ang Universe 1 spell. Nagsimulang gumuho ang Secret Chamber ngunit hindi niya makita si Kana. Saka nagsuot siya ng ilusyon na damit gamit ang magic. Nakita niyang wala ring tao sa Guildhall at nakita niya doon si Zirep na sinabing hindi niya ito kagagawan. Dahil sa magic ni Irene ay nagising si Natsu na nakahawak sa mga hinaharap ni Lucy. Dagdag pa ng bida na kinansel niya daw ang heat spell ni August kaya hindi sila nasaktan pero hindi na nila alam kung saan sila napunta. Nahiwalay din sila Gray sa mga kasama at maging sila Wendy ay hindi na alam kung nasaan sila. Nagtataka sila Kana kung bakit sila nasa tabing dagat at napunta din sila Mira doon na dapat ay nasa Hilaga. Giit ni Romeo na may paparating na mga kalaban kaya sinabi ng Master na maghanda sila. Kinabahan si Warren nang makita na nagbago ang landscape ng Fury. Pinaliit daw ni Brandish ang sugat ni August. Giit ni August na ang mahika ni Irene ang dahilan kung bakit nagkagulo ang lokasyon ng lahat. Dagdag pa nitong naisip niyang dinala ni Irene ang Emperor sa Fairy Heart habang pinalayo naman ng husto ang Aknologia. Giit ni Zirep na pinaliit din ni Irene ang lupain upang madaling magkita ang magkakalaban. First time daw ginamit ni Irene ang spell na ito kaya hindi niya rin inaasahang mapupunta siya sa trono ng Hari ng Fury. Nagkatabi din ng palasyo at Cardia Cathedral saka nagkagulo ang mga bahay dahil pinaliit ang mapa. Nakaligtas si Gajil dahil na din sa epekto ng magic ni Irene. At nagpakita sa kanya si Zira na kasamahan noon ni Mavis. At natuklasan niyang nakakonekta na rin sa mainland ang Tenru Island. Sinabi nitong dahil muling nabuhay si Mavis ay siya naman ang nagkaroon ng projection spirit. Pero pansamantala lang ito dahil kapag naalala siya ni Mavis ay maglalaho na rin siya. Nalaman ni Happy na naglaho ang buong syudad. Saka nagkita na rin sila ng grupo nila Gray. Samantala sa ilang segundo ay natalo ni Irene ang lahat ng Holy Knight. Nagmamakaawa pa ang hari ngunit inatake ni Irene ang prinsesa at ginawang daga pero mahal pa rin ito ng kanyang ama. Natawag ang atensyon ni Irene sa pulang buhok ni Erza. Samantala nakikipaglaban na rin ng Master pati na ang mga kasama sa Alvarez Empire Army. Tumakbo ng mabilis si Jet at dinaanan ng mga ito ngunit nalagyan sila ng mga malagkit na puti at nasipa ni Juliet's son si Droy. Si Ridus naman ay pinaikot ni Haina at hinuli nila ang iba pang mga miyembro. Ngunit nandoon pa si Mira Jane at si Kana ay nakikipaglaban din. Kinausap sila ni Zire sa kanilang utak upang ituro ang direksyon ng Guildhall dahil kailangan daw ng tulong ni Mavis. Narinig din nila ang boses ni Gajil kaya napaiyak si Levi dahil ligtas ito. Samantala umatake si Juliet at tumalsik sa kanila ang white slime na parang tamot chino. Saka umatake din si Haina at binalibag si Mira pero nakatakas ito at nagpalabas ng pambihirang kapangyarihan. Pinag-utos din ito sa kapatid na umuwi na sa Guildhall dahil siya na ang bahala. Magkasama pala sila Yukino at Elfman kasama ang dalawang pusa. At balak din nilang magtungo sa Guildhall dahil sa narinig na boses sa utak ni Elfman. Nakasalubong din nila si Angel na kapatid pala ni Yukino na ikinagulat ng tatlo. Pinagbabato ni Juliet si Mira ng mga white slime na parang tamot chino. Saka pinagtulungan siya ng dalawa hanggang mapabagsak si Mira. Kaya nilabas na nito ang tunay niyang lakas na Alegria form. Dahil sa lakas ni Mira ay natuyo ang dagat. Sa isang iglap ay dinakat ang mukha ng dalawa at pinasabog sa ilalim ng buhangin na parang atomic bomb. Ngunit pagkatapos ay naubos na rin ang kanyang lakas. Subalit mga espada lang pala ang dalawa na nilagyan ng human persona saka dumating ang may kagagawa nito na si Irene. Sobrang natakot si Mira sa kapangyarihang taglay ni Irene saka itinali siya nito sa bato at tinorture ng white slime ang katawan. Nang dumating si August ay kinwestiyon nito ang paggamit nito ng Universe 1 na walang pahintulot ng Emperor. Sagot ni Irene na hindi siya pwedeng sumugal sa pakikipaglaban sa Aknologia. Giit ni August na kailangan nilang magtipon sa Emperor pero ayaw sumunod ni Irene dahil papatayin niya pa daw si Mira. Kaya binutas na ni August ang puso nito upang sumunod na si Irene. Nagpanggap si Angel na hindi niya kilala si Yukino dahil ayaw niyang mabahira ng kanyang kasalanan ng kapatid. Ngunit nangako si Angel na balang araw ay magkikita rin sila kapag ayos na ang lahat. Nahanap ni Liz Anna ang ate na nakahandusay pero buhay pa siya dahil nang tignan ng siopaw ay
lumiit ang kanyang sugat dahil kay Brandish pero kailangan nilang sabihin sa Master na magtitipon ng 12 shield. Gumapang si Demaria kaya hinabol ng mga bantay ngunit biglang namatay sa sarap ang mga ito dahil sa heavenly magic ni Larcade Dragneel. Samantala kaharap ni Ziref si Mavis nang bigla itong magyelo dahil kay Invel. Pero nais daw itong makita ni Ziref na nakakakilos kaya tinanggal ang ice magic pero nilagyan niya pa rin ito ng ice chain para makasiguro. Dahil rin dito ay kusa siyang sumusunod sa utos ni Ziref. Saka ipinakita sa kanya na napapalibutan ng hindi mabilang na Alvarez army ang paligid. At ang mga natalo na 12 shield ay nandoon muli para maglingkod. Napansin ni Mavis ang kakaibang magic ni Larcade. Giit ni Ziref na secret weapon niya ito na maaari ring matalo si Acnologia. Samantala si Nineheart ay gumawa ng clone ng mga namatay na kasamahan na sila God Serena, Walt, at Bloodman. Hindi na raw parurusahan ni Ziref ang paggamit ni Irene ng Universe 1 nang walang pahintulot pero kailangan niya daw tanggalin ang Fairy Heart mula kay Mavis. At ang lahat ay umaayon kay Ziref kaya katapusan na ng fairy tale. Kinabukasan ay sumikat na rin ang araw na maaaring hindi na nila masilayang muli pero gagawin pa rin nila ang makakaya upang matalo sila Ziref. Magkakasama silang sumugod sa mga kalaban at agad na sinuntok ni Natso ng mapaminsalang apoy ang mga ito. Pati ang mga kasama ay nagsimulang umatake sa napakaraming kalaban. Umatake na rin si Wendy pati ang grupo nila Elfman. Dumating na rin sila Makarov kasama ng iba pang miyembro. Nang biglang lumabas ang mga dragon dahil dumating pala si God Serena. Agad itong gumamit ng apoy ngunit lahat ito ay kinain lang ni Natso kaya gumamit din ito ng water element. Saka inatake pa sila ng malakas na light beam. Ngunit nakaligtas sila dahil naglaho ang spell nito dahil dumating si Gildarts. Natuwa ang mga kasama dahil dumating ang pinakamalakas na kasapi nila subalit niyakap muna nito ang anak. Giit nitong tila isang bangkay si God Serena. Sumugod ang dalawa at nagkaroon ng matinding impact. Nanginginig si Romeo nang makita ang napakaraming mga sundalo ng Alvarez Empire. Saka dumating na naman si Agil na nagpalabas ng makapal na sandstorm. Nagtransform ng Sand Beast si Elfman ngunit pinalubog pa rin siya ng kalaban kaya niligtas siya ni Lysana. At bago pa mangyalam si Jacob ay sinuntok na ito ni Mira ngunit kinilig ito sa mga siopaw. Sumugod ang dalawa kaya inatake ni Rogue si Bloodman saka umatake si Wall ng mga rocket na pinasabog ni Minerva sa ere. Nagpatuloy ang pagsugod ng Alvarez army. Palagi daw winawasak ni Gildarts ang spell ni God saka sinuntok siya nito at tumalsik ng malayo. Dahil dito ay lumakas ang loob ng mga kasama. Samantala nagsimula na si Irene na kunin ang Fairy Heart mula kay Mavis. Ngunit ayaw na daw makita ni Ziref na nahihirapan ito. Sinabi ni Irene na kailangan niya ng Fairy Heart kung nais niyang matalo ang Acnologia kaya umalis na lang ang Black Wizard. Ipinapapatay ni Irene si Erza kay Nineheart pero natatakot ito dahil hindi gumagana ang mahika niya kay Erza. Ngunit pinag-utos pa rin ni Irene na kalabanin niya ito sa kahit anong paraan. Samantala nagwawala na rin si Erza sa battlefield. Sa isang suntok ni Gildarts ay wasak ang kinatatayuan ng mga kalaban. Kalaban nila Rogue at Minerva ang dalawang 12 shield clone. Si Natso ay nagbuga ng apoy ngunit nagyelo ito at napagbintangan pa si Gray. Kaya naglabas pa siya ng malakas na apoy ngunit nagyelo silang lahat dahil sa kapangyarihan ni Invel. At si Gray ay napinsala din ito ang tagiliran. Saka inatake ng napakaraming yelo at nakaramdam ng lamig si Gray kahit isa siyang ice wizard. Sa muling pag-atake nito ay nakagawa siya ng shield at gumawa ng malaking ice hammer pero walang kwenta sa kalaban. Kaya ginamit ni Gray ang Ice Devil Slayer magic at hiniwa ito ng mabilis na puminsala kay Invel. Muling sumugod si Gray at nasalag nito saka pinalabas ang kapangyarihan kaya tila naging Ice Age ang lugar na sa sobrang lamig ay parang maninigas na daw si Gray. Nagawang matunaw ni Natso ang mga yelo sa kanilang katawan. Ngunit kinuha naman sila ni Brandish. Saka nilagyan ni Invel ng kadena sila Gray at Juvia upang makontrol sila at pinag-utos na maglaban hanggang kamatayan. Pero ayaw ni Juvia dahil sa matinding pag-ibig kay Gray. Ngunit sa kabila nito ay sinunod pa rin nila ang utos ni Invel at kung sino ang mananalo sa dalawa ay ipapanglaban nito kay END. Naalala ni Invel ang pendant ni Ziref na may litrato nila ni Natso. Dahil ayaw ni Juvia nang nangyayari ay naglabas siya ng napakatalas na patalim at sinaksak na lang ang sarili. Pero ganun din ang naisip ni Gray kaya pareho silang nagpakamatay. Hindi makapaniwala si Invel sa nangyari kaya kakailanganin niya mismong harapin si END. Samantala nabuhay pa rin si Gray dahil sinuportahan siya ng tubig ni Juvia. Kaya habang buhay na daw na nakatira si Juvia sa katawan ng binata na hindi nito matanggap. Aalis na sana si Invel ngunit sinundan siya ni Gray na tuluyan ng naging demonyo. Ibinaba na sila ni Brandish ngunit ayaw din silang kalabanin nito pero hindi daw siya magtatraidor sa kanyang bayang sinilangan. Subalit nagalit si Demaria sa kanyang nakita. Inatake ni Agil si Elfman ng Sand Beast. Saka gumamit ito ng maraming buhangin upang madrain ang tubig sa katawan nila. Samantala natatalo na rin ni Jacob si Mira. Si Minerva ay kinuryente ni Wall at si Rogue ay napinsala din ni Bloodman. Galit na galit si Gray at biglang binugbog si Invel dahil sa ginawa kay Juvia. Napilitang gamitin ni Invel ang ice armor nito kaya pagsuntok ng binata ay nagyelo ang kanyang braso pero napatalsik niya pa rin ito. Saka gumawa ng kaparehong uri ng yelo ni Invel sa mga kamay at binugbog siya nito ng walang awa hanggang magulpi. Dumating si Nineheart na malakas ang loob dahil binigyan siya ni Irene ng malakas na
na Mahika. Pero pinigilan siya ni Brandish kaya nagwala ito ng sobra at walang magawa ang Mahika ni Brandish sa kanya. Sa kabila nito ay tinamaan pa rin siya ng salamander. Saka sinundan ng isa pang malakas na sapok na siyang tumapos sa lalaki. Nakaligtas din si Juvia dahil sa kakayahan ni Wendy kaya labis ang pasasalamat niya dito. Samantala natalo na rin ni Gracie Invel. Pero sinabi nito ang sikreto ng END book na ito ay si Natsu. Biglang hindi makahinga si Natsu dahil muling pinalaki ni Brandish ang tumor nito. At sinabing dahil magkaiba sila ng bansang kinalakihan ay hindi sila magiging magkaibigan kahit magkaibigan pa noon ang kanilang mga ina. Kaya naman nais siya nitong patayin upang makalimutan ang sentimiento ng nakaraan. Sinipa siya ni Lucy ngunit siya pa ang nasipa nito. Tinawag niya si Scorpio at umatake ito ng buhangin habang inaatake din siya ni Lucy. Ngunit pinaliit siya nito at nahuli pero nakatakas gamit ang mga espada. Muling sumugod si Lucy na pinaghihiwa ito at saka inatake pa ng matinding buhangin ang kalaban. Pero ginamit ni Brandish ang buhangin niya patungo sa Celestial Wizard. Gayunpaman ay hindi natumba si Lucy. Sinabi ni Demaria na alam niyang nagpapanggap lang si Brandish dahil pwede naman itong palakihin ang lamang loob ng mga kalaban hanggang sa sumabog at mamatay kaya alam niya na pakitang tao lang ito dahil nanunood siya. Kaya naman sa isang iglap ay pinatay siya ni Demaria. Nag-teleport din ito at sinipa si Lucy dahil balak siyang pahirapan bago patayin. Pinatigil muna ni Ziref si Irene dahil nais niyang makausap si Mavis sa huling pagkakataon. Ngunit dumating ang totoong Ziref dahil isa lang pala itong ilusyon na kagagawa ni Mavis. Kaya naisip ni Ziref na natalo si Invel kaya nawala ng bisa ang kadena nito ngunit hahantingin siya ni Irene. Samantala si Mavis ay nasa gilid ng bangin na nag-iisip kung ano na ang kanyang gagawin. Nang makita siya ni Mest upang tumulong, bumagsak na si Droy sa dami ng kalaban. Mabuti na lang ay iniligtas sila ni Gajil sa mga ito. Pero muntik na rin si Gajil kaya tinulungan ni Panther Lily. At si Levi ay masaya pero sinipa niya si Gajil dahil pinili nitong isakripisyo ang sarili. Nakita rin nila si Zira ngunit malapit na itong maglaho dahil nagbabalik na ang alaala ni Mavis. Dahil kay Mest ay tuluyan na itong naalala ng First Master kaya muling nagkita ang dalawa hanggang sa maglaho ang ilusyon ni Zira. Nakita ni Polochka si Brandish at tinanong ng matanda kung nasaan sila Natsu. Samantala bihag ni Demaria ang dalawa. Saka nag-teleport ito kay Natsu at nakuha na ang underwear ni Lucy. Sa isang iglap ay nakapatong na ito sa kanya at nais dukutin ang kanyang mga mata. Pero hindi natatakot si Lucy kaya lalong nagalit si Demaria sa kanya. Nagising na lang si Lucy na puro dugo at nakita niyang may nanggulpi sa kalaban at sinabi nitong isang halimaw daw si Natsu dahil nakakilos ito sa loob ng kanyang mundo at ang END lang daw ang makakagawa nito. Dumating si Happy kasama ang mga kaibigan. Pero nagtataka din sila kung ano ang nangyari. Giit ni Polochka na hindi pala isang tumor ang nakita niya kay Natsu kundi isang bagay na hindi maipaliwanag at ang pagbalik nito ni Brandish sa normal na laki ay ang nag-trigger ng awakening ni Natsu. Samantala sa itaas ay nasusunog ang lahat ng malapit kay Natsu. Saka nakita nito ang guild kaya nais niyang puntahan si Ziref. Nakita ni Gray ang kakaibang anyo ng bida. Kaya tinanong niya ito kung siya ba talaga si END. Giit ni Natsu na nais niya lang kalabanin at patayin si Ziref kaya wag na siyang makikialam. Naalala naman ni Gray na totoo pala ang sinabi ni Invel. Ngunit dahil kinuha ng mga demon ang lahat ng mga malalapit sa kanya ay nais niyang patayin si Natsu pero sumugod na ang bida at yumayanig dahil sa kanilang mga makapanindig balahibong taglay na Mahika. Nakaligtas na naman si Brandish dahil pinaliit niya ng sobra ang sugat na ginawa sa kanya ni Demaria. Samantala balak ng hanapin ni Lucy si Natsu. At si Juvia ay nabuhay pa rin dahil kay Wendy. Pero hindi alam ni Gray na ligtas si Juvia kaya gano'n na lang ang galit niya sa mga demon pero hindi rin magpapatalo ang bida dahil kailangan niya pang patayin si Ziref. At habang papasugod sila sa isa't isa ay sumakit ang puso ng Master dahil hindi nauubos ang Alvarez Army sa sobrang dami ng mga ito nang dumating si Erza upang tulungan sila. Ngunit lumabas ang malaking mata ni Irene upang hanapin si Mavis. Giit ni Mavis na hindi siya tatakbo dahil babawiin daw nila ang guild hall. Saka nakita nila ang malaking ilusyon ng First Master upang tulungan sila sa strategy. Dahil dito ay biglang tumaas ang moral ng mga miyembro. Ngunit gumamit ng enchantment magic si Irene sa Alvarez Army at naging mga halimaw ang mga ito. Pinatalsik ng isa si Erza at nagsimula silang matalo sa lakas ng mga halimaw. Sa itaas ay parang lawa ng tao sa sobrang dami ng Alvarez Army. Gamit ang giant armor ay nakalaban na rin si Erza saka gumamit siya ng Flame Empress at agad na nagpalit ng Thunder Empress armor at saka ginamit ang kakayahan ng Purgatory armor. Pero muling bumangon ang mga ito kaya hindi na nila alam ang gagawin at para silang mga langgam na sinasakop ng maraming kalaban. Nahihirapan man si Erza ay nagpatuloy sila kaya maghahanda ng Fairy Law si Makarov ngunit pinigilan siya ni Mavis dahil sa dami ng kalaban ay mababawasan nito ang kanyang lifespan. Ngunit nais pa rin ituloy ni Makarov dahil ayaw niyang makitang nasasaktan ang kanyang mga anak kaya nagsimulang magliwanag ang Fairy Law at napaiyak na lang ang mga miyembro dahil tuluyan ng ginamit ng Master ang Fairy Law upang maubos ang napakaraming halimaw sa paligid. Pagkatapos ay tumahimik ang paligid sa dami ng mga bangkay at labis na napaiyak ang mga kasama dahil naubos na talaga ang buhay sa katawan ni Makarov. Sinabi ni Laxus sa kailangan nila ng tulong ng First Master upang malagpasan ang pagsubok na ito. Nagbigay
Nagbigay galang si Erza sa bangkay ng Master saka sinabi ni Irene na naglaho ang 78% ng mga kawal nila. Namangha si Zverev dahil siya pala ang nagturo ng fairy law kay Mavis na ipinaasa nito kay Makarov. Sumugod si Natsu at pinatalsik si Gray, ngunit umatake ito ng matatalas na yelo at pinagsasalag niya ang napakarami nito ngunit nagyelo siya at tinamaan. Nagpalabas siya ng mga apoy na pinagyelo ni Gray kaya nagbuga ng matinding apoy na sinalag nito at kinulong ang bida. Saka ginamitan ng mga yelo na pinaglaho ni Natsu saka sumugod at nagtama ang kanilang pambihirang mga magic power. Saka nagsabayan sila ng malalakas na suntok nang pumagitna si Erza sa kanila na napinsala ang mga kamay. At napaiyak ito dahil sila pa ang naglalaban sa kabila ng kinakaharap nilang pagsubok. Dahil sa mga luha ni Erza ay napakalma na rin nito ang dalawa. Nang malaman ni Gray na hindi namatay si Juvia ay nawala na siya ng malay. Napagod na rin si Natsu saka niyakap siya ni Lucy sa pag-aalala. Samantala kahit si August lang mag-isa ay hindi siya kayang talunin ng grupo nila Jelal. Sumugod si Eric ngunit naririnig pala nito ang kanyang galaw. Umatake din si Racer na napredict din nito kung saan pupunta. Gumamit ng spell si Midnight subalit kinontrol lang ito ni August at sila ang napinsala kaya hindi na alam ni Jelal ang gagawin. Dala nila Lucy ang mga sugatan ng biglang may sumabog. Sa kasamaang palad ay nahanap sila ni Irene na ipinagtaka nilang kamukha ni Erza. At sinabi pa ni Irene na siya daw at si Erza ay iisa. Natalo na rin nila Rogue at Minerva ang mga clone nila Wall at Bloodman. Natuwa sila Yukino dahil sa fairy law ay nabawasan ng malaking bahagi ang Alvarez Empire. Ngunit wala itong epekto kay Larkade na kasapi ng 12 Shield. Nagpalabas ito ng matinding liwanag sa buong paligid. Saka napaluhod si Angel dahil sa spell na ginamit nito. Maging si Minerva ay naapektuhan sa ginawa ni Larkade at kalaunan ay nadamay na rin pati si Rogue. Marami sa mga wizard ng Ishgar ang naapektuhan nito pati na si Laxes. Sa kasamaang palad ay nadamay din si Mavis at pati si Guild Arts. Ngunit nadamay pati si Irene kaya makakatakas sila Lucy. Sumugod naman si Erza ngunit inatake siya ng malakas na mahika nito kaya pinrotektahan siya ni Wendy. Dahil dito ay ipinatigil ni Zverev ang spell ni Larkade dahil pati mga kakampi nila ay naaapektuhan. Kaya ginamitan na lang nito ng mahika sila Yukino at ang dalawang pusa. At kalaunan ay dumating si Kagura para iligtas sila. Natalo ang buong Crime Sorcerer dahil kay August. Napansin ni Jelal ang kakaibang spell kaya sinabi ni August na nagmula ito kay Larkade na anak ni Zverev. Umatake na rin si Larkade na pinaghihiwa ni Kagura ng espada nito. Saka hiniwa din ito ang buong bundok ngunit nahuli siya ng mga galamay at nagsimulang pahirapan sa sarap. Kaya kinagat nito ang sariling dila para makatakas sa spell at agad na sumugod upang patayin si Larkade subalit sinalag lang ito ng kamay. Dahil sila daw nila Irene at August ang pinakamalalakas sa 12 Shield, gayon pa man ay umatake pa rin si Kagura na sinalag na naman ito at tuluyan siyang tinapos. At ang balak niyang isunod ay si Yukino. Giit ni August na ang makakatalo lang daw kay Larkade ay si Mavis. Kasalukuyang pinapagaling ni Polochka ang dalawa at pinaliit din daw ni Brandish ang mga sugat ng mga ito. Kalaunan ay biglang umusok ang katawan ng bida. Samantala sa loob ng kanyang isipan ay nagpakita si Zverev upang sabihin sa kanya ang tunay na nangyari sa nakaraan. Kung saan kasama pa nila ang mga magulang subalit inatake sila ng mga dragon at si Zverev lang ang natira, kaya nagsagawa siya ng mga pananaliksik upang muling mabuhay ang kapatid. Mamaya ay naging si Sting ang anyo ng kanyang gabay sa kanyang mga alaala. Samantala ang tunay na Sting ay dumating upang iligtas ang mga kaibigan mula kay Larkade kung saan kinain nito ang white magic ng kalaban. Umatake ito ng mga blade magic ngunit kinain lang din ni Sting, saka ito naman ang umatake ng Holy Ray, kasunod ng Holy Nova. Subalit nahuli siya ni Larkade ng spell upang makaramdam siya ng matinding pagkagutom kaya nawalan siya ng lakas at ang mga kasama ay naging mga pagkain sa kanyang paningin. Pati ang mga kasama ay naapektuhan nito kaya nagkainan ang magkakasama. Nagugutom din daw si Frush pero nais niyang hintayin si Rogue upang sabay silang kumain. Dahil sa sinabi nito ay natauhan si Sting saka sinapok ang mga kasama para matauhan din ng mga ito. Ngunit sa tuwing sumusugod siya ay hindi ito matamaan dahil sa spell na ginamit sa kanya saka inatake ito ng cross. Nakipagpalit si Rogue kay Yukino gamit ang magic ni Minerva. Ngunit hanggang ngayon ay nangangagat si Yukino. Giit ni Rogue na wala na rin siyang lakas kaya pinilit nitong ipakain ng kanyang shadow kay Sting. Kaya nawala ng malay si Rogue at mas lumakas ang Sabertooth Master. Tinamaan na ni Sting ang kalaban ngunit umatake din ito na kanyang sinalag. Saka sinuntok si Larkade gamit ang shadow at hindi ito tinigilan sa suntok. Tapos pinagsama niya ang malakas na mga magic at inatake ang kalaban na nagpayanig sa paligid. Subalit na natili itong nakatayo. Tapos gumamit ito ng pampatulog na mahika na hindi ka na magigising kaya pinipilit nilang hindi makatulog at si Sting ay sinusuntok ang sarili. Giit ni Rogue na gamitin nito ang shadow pero hindi alam ni Sting kung paano. Nang bumangon si Kagura at nilagyan sila ng gravity para magising saka nahulog si Sting sa shadow. Ngunit nakikita daw siya ni Larkade kaya aatake na ito pero sumugod si Sting at inunahan ang kalaban. Samantala naging si Rogue naman ang anyo
anyo ng gabay ni Natsu. Giit nitong si Anna Heartfilia daw ang gumawa ng kanyang scarf. Naisip ni Natsu na kamukha ito ni Lucy. Saka sinabi ng gabay na nasa malapit lang ang kasagutan sa kanyang tanong. Habang natutulog ay sinabi ni Natsu na papatayin niya si Ziref pero ayaw ni Happy dahil alam niyang mamamatay din si Natsu. Dumating na rin sila Minerva at nakitang nanalo si Sting sa laban. Patuloy at mabilis na inaatake ni Erza si Irene ngunit napaatras siya sa atake nito, saka siya tinira ng maraming laser. Ngunit nakaligtas dahil sa adamantine armor, saka nag-transform at umatake ng mga espada na sinalag ng kalaban. Tapos pinasabog siya nito mula sa lupa kaya lumipad si Erza at umatake ng hindi mabilang na mga espada. Subalit hindi lang ito nasalag kundi ginawa pang hugis bulaklak ni Irene at sabay-sabay na winasak ang mga ito. Dahil nagtataka si Erza ay sinabi ni Irene na siya ang nanay nito. Giit ni Erza na ang master niya lang ang tinuturing niyang magulang. Wala daw pake si Irene kung hindi siya kilalanin nito. Pero bago niya daw patayin ang anak ay nais muna nitong ikwento ang katotohanan. Kaya nagpakilala itong reyna ng mga dragon. 4 na siglo ang nakalipas sa kaharian ng Dragnaf ay dumating si Sage Dragon Belserion mula sa Western Continent. Samantala kasama ng mga tao sa palasyo ang iba pang mga dragon. Nagtungo si Belserion kay Irene upang sabihing nangangamba siyang lusubin sila ng mga dragon na nagmula sa kanluran at kainin ng mga tao doon. Nagtaka si Erza kung bakit napakabata pa rin ni Irene. Sagot nitong malalaman niya rin ang sagot. Habang nasa plaza si Irene ay nagawa nitong maputol ang espada gamit ang kahoy dahil sa enchantment magic kaya naisip ng mga tao na magagawa nilang manalo sa mga kalabang dragon. Nagsimula na nga ang bakbakan nang dumating ang mga dragon mula sa west. Nagmadaling bumalik sa palasyo si Belserion upang sabihin kay Irene na hindi sila mananalo dahil sa dami ng kalaban. Giit ni Irene na nais niya rin makipaglaban pero ayaw pumayag ni Belserion. Kaya sinabi ng dalaga na nais niyang biyayaan siya nito ng Dragon Slayer magic. Kaya sa kasalukuyan ay sinabi nitong siya ang ina ng mga Dragon Slayer. Kasalukuyan pa ring hindi nagigising si Natsu ngunit paparating na ang aknologiya. Dagdag ni Irene na nagkaroon nga ng mga malalakas na Dragon Slayer subalit kalaunan ay nabaliw ang mga ito. Si Irene ay nagsimula na rin maging dragon habang ipinagbubuntis niya si Erza. Ang ama daw ni Erza ay isang general na napangasawa niya sa political marriage. Nang sinugod sila ng isang dragon ay ipinakita ni Irene ang Dragon Slayer magic niya sa asawa. Kalaunan ay namatay na rin si Belserion ngunit hindi siya iniwan ng kanyang asawa. Subalit nang lumabas si Aknologia ay inubos niya ang lahat ng dragon sa magkabilang panig kaya walang nanalo sa digmaan kundi siya. Pagkatapos ng digmaan ay natakot ang asawa ni Irene sa kanyang mukha kaya ipinakulong siya nito. At habang pinagbubuntis niya daw si Erza ay nakaranas siya ng torture. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang execution pero nais munang patayin ng general ang kanyang ipinagbubuntis subalit lumabas ang mga pakpak ni Irene at galit na pinatay ang asawa. At pagtingin ng mga kawal ay tuluyang naging isang dragon si Irene na winasak muna ang palasyo saka ito umalis. Dahil dito ay nabuhay si Irene ng ilang siglo ngunit naghahanap pa rin siya ng solusyon. Hanggang sa makita niya si Ziref at ito ang gumawa ng paraan para maging tao siya muli pero sinabi ni Ziref na mukha lang siyang tao pero isa pa rin siyang dragon. Excited na siya sa human form ngunit hindi niya malasahan ang pagkain at pagsapit ng gabi ay naramdaman niya ang mga sakit sa katawan. Dahil sa kagustuhang maging ganap na tao ni Irene ay naisip niyang gamitin sa enchantment ang katawan ng pinagbubuntis upang makamtan ito. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Irene na hindi daw gumana ang enchantment kaya itinapon niya si Erza sa basurahan. Pero nagpasalamat pa si Erza dahil nakilala niya naman ang fairy tale. Kahit mag-ina ang dalawa ay wala silang balak na patawarin ang isa't isa kaya umatake si Irene ngunit nakailag si Erza at inatake ang kalaban. Saka sumugod si Wendy gamit ang Sky Dragon magic kaya tinamaan na rin ni Erza si Irene. Giit ni Irene na meron ding dragon seed si Wendy sa katawan kaya magiging dragon din ito pero nalaman niya na pinrotektahan sila ng kanilang mga dragon upang hindi ito mangyari. Samantala nakapatong si Lucy sa bida at paulit-ulit itong tinatawag upang makabalik sa katawan. Sa loob ng pag-iisip ng bida ay nagpakita si Ignil na sinabing bukod sa dragon seed ay meron ding demon seed sa kanyang katawan at malapit nang magsanib ang mga ito na siyang papatay sa kanya. Nagalit si Irene nang malaman na may paraan pala para mapigil ang pagiging dragon. Nagbigay ng mga buff si Wendy kay Erza kaya naisip ang tanggalin ni Irene pero kinontra lang siya ni Wendy gamit ang high-level enchanter spell. Kaya nag-apoy ang espada ni Titania at tinamaan ang kanyang ina. Subalit naisip ang sumanib ni Irene sa katawan ni Wendy upang magkaroon ng bagong katawan na hindi nagiging dragon. Sinipa nito si Erza at binugahan pa ng malakas na mahika at patuloy siyang kinawawa upang mapatay si Titania. Sumugod pa rin si Erza ngunit hindi niya magawang saktan ang katawan ni Wendy kaya siya ang inatake nito. Ngunit hindi nasaktan si Erza dahil tinulungan pala siya ni Wendy na nagawang makapasok sa katawan ni Irene na ikinatakot naman ng kalaban. Dahil napakaraming mahika ng katawan ni Irene ay inatake nito ng isang malakas na spell ang kalaban. Sa kanais tanggalin ni Wendy
Wendy si Irene sa kanyang katawan kaya sinasaktan na nito ang sarili. Ngunit hindi pa rin ito napigilan si Wendy sa nais niyang gawin. Kaya nakabalik na siya sa kanyang katawan. Dahil dito ay magagawa na itong kalabanin ni Erza ng walang limitasyon subalit pinasabog siya ni Irene ngunit tumalon si Titania kaya gumawa ito ng maraming spell sa langit patungo kay Erza na umilag lang sa napakarami niyang atake. Gumamit din ito ng apoy ngunit tagumpay siyang tinamaan ni Erza na nasa laglang din ito. Kaya muling sumugod si Titania at inatake ito pero napatalsik siya ni Irene dahil ginamit na nito ang dragon form. Na inatake siya ng malaking kamay kaya napatuwad na lang si Titania at nakaramdam ng napakasakit dahil sa enchanter magic ng kalaban. Saka naghanda pa ang dragon ng napakatinding bulalakaw na nanggaling sa outer space kaya naisip ni Erza na siguradong patay silang lahat pag tinamaan ito ngunit ayaw nang gumalaw ng kanyang katawan kaya ginamit ang kanang kamay upang makatalon patungo sa bulalakaw kaya inisip ni Irene na nahihibang na ito. Subalit nagpatuloy si Erza gamit ang liwanag ng fairy tale na nagpamangha kay Irene. Tuluyan itong inatake ni Erza hanggang sa magbitak ang malaking bulalakaw at magkapira-piraso na ipinagtaka ng dragon. Saka mabilis itong sumugod patungo sa kanya at nilagyan ni Wendy ng Dragon Slayer attribute ang espada nito bago tumama sa dragon kaya tagumpay niya itong nahiwa. Dahil dito ay nagbalik sa human form si Irene subalit hindi pa rin ito namatay. Kinuha nito ang espada para tuluyan si Erza ngunit ngumiti ito. Kaya naalala ni Irene na kaya pala hindi niya nagawang gamitin ang katawan ng sanggol na si Erza noon ay dahil sa inosenteng ngiti nito. Kaya nagulat din si Irene dahil lumalaban pa rin sa kanya si Erza. Dahil sa alaala ay nagpasya na lang si Irene na magpakamatay dahil hindi niya kayang tapusin ang anak. Sa nakaraan ay ibinigay na lang ni Irene ang anak upang wag na siyang matukso na gamitin ang katawan nito. Dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya pa rin matanggal ang pagmamahal ng isang ina. Natanggap na ni Natsu na mamamatay na siya, ngunit binutukan ni Ignil dahil mapipigilan niya ito kung pipili siya sa dragon o demon seed. Kaya isipin niya daw kung isa ba siyang dragon o isang demon. Pero giit ng bida na siya ay isang tao. Dahil nalaman niya ang tamang kasagutan ay naglaho ang dalawang buto. Kaya nagising na rin siya sa wakas na ikinatuwa ng dalawa. Ngunit nagtaka kung ba't walang suot si Lucy. Giit ng matanda na sinubukan itong painitan ng kanyang katawan pati na si Happy. Kalaunan ay nagliwanag ang buong paligid dahil magbabalik na sa ayos ang lahat dahil sa pagkatalo ni Irene. Dahil dito ay napunta sa kanyang silid sila Lucy. Ngunit mas ginanahan pa si Natsu na bawiin ang kanilang guild hall. Nagbalik na ang anyo ng Magnolia saka nagpatuloy sa pakikipaglaban ng lahat sa Alvarez Army. Samantala dala ni Laxus si Makarov. Naglaho si Jacob at inatake si Mira Jane. At nagtransform ang dalaga gamit ang natitirang magic power. Kaya nang muling sumugod si Jacob ay napredict niya kung nasaan ito at labis na napinsala ang katawan ng kalaban. At si Agil ay sinuntok lang ng magkapatid. Pero ayaw sumuko nito kaya dumating ang lolo para patigilin siya dahil ayaw niya nang malagasan sila. Giit nila Elfman at Lysana na ganito rin ang dinanas ng mga bansa na sinakop nila noon. Ngunit nagmakaawa na rin si Hajil na wag nang patayin ang kanyang apo. Giit ng magkapatid na nais lang naman nilang protektahan ang kanilang pamilya. Pinaliit ni Brandes si Demaria at takot na takot ito nang makita si Natsu. Saka umalis na ang dalawa upang magbalik sa kanilang bansa. Kalaunan ay naramdaman nila ang malakas na pag-ugong ng lupa na dahil pala kay August na nais pa ring sundin ang utos ni Emperor Spriggan. Kaya naman sa pilitan itong gagamitin ang kaluluwa ng 12 Shield upang tapusin ang buong Ishgar. Nang dumating si Gildarts para pigilan ito kaya nawasak ang paligid. Saka nagsimula ang labanan ng dalawang malahalimaw sa magic power. Unang nakarating si Gray kay Ziref samantala patungo na rin sila Natsu. Sumugod si Gildarts at kumilos ng napakabilis pero hindi niya ito matamaan kaya gumamit siya ng magic. Subalit muli lang itong nabuo at kumilos patungo sa kanya hanggang sa tamaan siya ng kamao nito na napatalsik ng napakalakas. Pinalubog din siya nito kaya winasak niya ang lupa. Sunod ay ang mapaminsalang hangin na natanggal ni Gildarts kaya pinasabog naman siya nito. Ngunit muli siyang sumuntok na nasa lag nito. At naging cube ang kalaban at napinsala siya. Umulan ng napakaraming mga baraha dahil kay Kana, subalit lalong nagalit si August. Papatayin daw ni Ziref si Gray bago pa dumating si Natsu upang magalit ito ng sobra at maging isang demon. Ngunit naghanda na ng ice magic si Gray upang kalabanin ng Black Mage. At nagulat din si Ziref dahil balak pala nitong gumamit ng ice shell kahit ikamati pa niya. Napakalamig ng buong lugar dahil sa pinagbabawal na spell na ginamit ni Gray. Hanggang sa unti-unti nang nagyayelo ang katawan ng Black Mage subalit nawala ng lakas si Gray at dinalaw siya ng kanyang yumaong master. Dahil pinigilan pala siya ni Natsu na isakripisyo ang kanyang buhay at gamit ang apoy ay nawala ang lahat ng yelo sa paligid. Saka nangako si Natsu na kahit tapusin niya si Ziref ay hindi siya madadamay. Sumugod ang bida at sinalag ng Black Mage. At sa muling pagsuntok ay nakailag ito kaya pinagsusuntok niya ng maraming nagliliyab na kamao hanggang sa mapatalsik. Subalit pagsugod ni Ziref ay si Natsu naman ang napatalsik nito. Saka may naramdaman silang mabilis
mabilis na paparating mula sa langit. Naramdaman din ito ng iba pang kasapi ng fairy tale na nasa paligid. Hanggang sa makarating ito sa kinaroroonan nilang Erza at Wendy, na walang iba kundi ang aknologiya na nais silang lahat na patayin. Naramdaman din ni August ang presensya nito. Samantala nagtungo kay Irene ang Dragon King at nagsimulang wasakin ang katawan nito. Giit ni Ziref na kailangan na nilang magseryoso dahil pareho lang silang kakatayin ni aknologiya. Inihanda ni Kana ang Fairy Glitter upang tapusin si August. Ngunit pinabayaan lang siya ng kalaban na mag-cast ng isa sa pinakamalakas na spell ng fairy tale na nagliwanag sa buong paligid dahil sa pambihirang magic power. Napagod si Kana sa kanyang ginawa, subalit sa kabila nito ay parang walang nangyari sa kanilang kaharap. Nagtataka daw si August kung anong mararamdaman ni Gildarts kung papatayin nito sa kanyang harapan ang anak na si Kana. Sa sobrang inis ni Gildarts ay napasugod siya sa kalaban ngunit siya ang tinamaan ng Wizard King. Ngunit muli lang siyang sumugod at nakipagbakbakan gamit ang malakas na magic power kaso tinamaan siya nito sa sikmura at pinatalsik sa ere saka pinasabog. Pinapatakbo na ni Gildarts ang anak ngunit umatake pa rin ito patungo kay August. Samantala si Larkade ay nanghihina pero nais niya pa rin protektahan ng ama na si Ziref. Kasalukuyang nagbubugbugan sila Natso at Ziref nang binugahan ito ng apoy ng bida, subalit kinontra nito ng black magic, saka sinipa siya ng salamander. Kinausap ni Mavis sila Lucy at sinabing kailangan nilang mag-usap para sa kaligtasan ni Natso. Kaya nagtiwala na lang sila sa kakayahan ng bida na kasalukuyang nakikipagbakbakan sa Black Mage. Kalaunan ay nakaramdam ng matinding pagkaantok si Natso dahil kay Larkade kaya pinigilan niyang makatulog. At diit ni Larkade na pagkakataon na ito ng kanyang ama. Subalit tinapos ni Ziref ang anak dahil ayaw niyang pakialaman ang kanilang laban. Nagsimulang pagtulungan ng mag-ama ang kalabang Wizard King saka pinasabog ito ni Gildarts. Ngunit sumugod pa ito at napinsala ang dalawa. Saka pinuntirya nito si Kana na agad namang sinalag ni Gildarts kaya siya ang nabihag nito. Saka pinilit pa nitong makalapit sa Wizard King kahit mas lalo siyang napipinsala. Nagtataka si Larkade sa nangyari at sinabi ni Ziref na wala siyang anak dahil isa lang si Larkade sa mga experiment niya kaya sinipa niya ito. Dahil daw sa mahika ni August ay nalaman niyang siya ay anak nila Mavis at Ziref pero nagtataka si Prek kung paano ito nangyari at dahil sa nakakatakot na tinataglay na kapangyarihan ng Baby August ay inabandona na lang siya ni Prek imbis na patayin. Dahil dito ay nabuhay si August sa pagnanakaw upang makakain hanggang sa makilala niya si Ziref. Ngunit hindi alam ng Black Mage na siya ay kanyang anak. Samantala sinadya talagang lumapit ni Gildarts dahil natuklasan niyang nasa baston ang sikreto ni August kaya winasak niya ito. Kaya nang umatake si Kana ay napinsala na ang Wizard King. Saka sinuntok ito ni Gildarts ng ubod ng lakas gamit ang prosthetic arm na nagsimula pang masunog dahil sa lakas ng taglay na kapangyarihan. Dahil sa inis ni Ziref ay tuluyan itong tinapos si Larkade. Hindi na daw magagamit ni Gildarts ang prosthetic arm ngunit muling bumangon si August. Saka inilabas na nito lahat ng kapangyarihang naipon sa matagal na panahon upang isama sa pagkasawi ang buong syudad ng Magnolia. Naramdaman ni Mavis na tinutunaw ni August ang dugo ng mga tao upang mamatay ang lahat kaya sinabi niya sa telepathy na gamitin nilang pangdepensa ang kanilang mga magic power. Nangungulila si August sa pagmamahal ng kanyang ama at ina nang makita niya si Mavis sa ibaba. Dahil dito ay hindi niya na itinuloy ang pag-atake at tuluyan na lamang naglaho. Napansin din ni Gildarts na may nakita si August at itinigil nito ang spell. Nang maglaho si August ay nagkaroon ito ng projection na tinawag ang kanyang ina ngunit agad din siyang naglaho. Dumating sila Gray kaya pinakita ni Mavis ang libro ni END. At sinabing pag natalo ni Natso si Ziref ay tutuluyan niya na ito upang mailigtas nila si Natso. Nakaramdam na rin ng awa si Erza sa ginagawa ng Dragon King sa katawan ni Irene. At napansin nitong isang Dragon Slayer si Wendy kaya nais niya itong patayin. Agad na gumamit ng mapaminsalang kapangyarihan si Aknologiya subalit dumating si Jelal upang protektahan ng dalawa. At mabilis na nagcast ng malakas na spell patungo sa kalaban ngunit hindi niya ito matamaan. Sumugod si Jelal at inatake ito sa malapitan kaya napatalsik at mabilis na gumamit ng kanyang ultimate spell patungo sa Dragon King pero tinawanan lang sila nito dahil ginawa niya lang itong pagkain. Saka ito nag-transform sa kanyang dragon form. Napilitan si Wendy na muling mag-dragon force saka sumugod ngunit mapapatay siya nito kung hindi lang dumating ang Christina. Saka pinapasok sila ni Ichiya para makataka sa Aknologiya. At sa loob ng flying ship ay nakita nila ang isa pang kakampi. Mabilis na tumakas ang kanilang sasakyan upang magpahabol sa Dragon King. Dahil sa pagmamadali ay napailalim si Jelal kay Erza. Saka pinakalman ng nakilalang babae si Wendy. Umikot naman ang Christina at inatake ang Aknologiya ng malakas na kanan ngunit kinain lang nito ang nilabas nilang magic power. Napagtanto ng Blue Pegasus na may magic immunity ang Dragon King kaya inatake nila ito ng mga baril ng Christina ngunit mas bumilis ang dragon kaya nag-turbo rin ang ship. Nakilala ni Wendy na ito ay ang sensei niya na si Anna Heartfilia. Ngunit nagtataka pa rin ang mga kasama kaya sinabi nitong 4 na siglo ang nakalipas ay siya ang naging sensei nila Wendy, Natso at iba pa, at nagtungo din siya sa panahon na ito sa pamamagitan na rin ng eclipse upang tapusin ang
misyon na patayin si Aknologia. Umiiyak si Lucy dahil ang buhay ni Natsu ay nakasalalay lang sa isang libro, samantala nababaliw na si Ziref sa pakikipaglaban kay Natsu. Giit ni Ana na tinulungan siya ni Ziref na buksan ang Eclipse upang matalo nila ang Aknologia sa panahong ito. Dagdag pa ni Ana na magkakasama pala dapat ang mga Dragon Slayer pero isang aksidente ang nangyari kaya nagkahiwalay sila. Sa nakaraan ay nakita ni Princess Hisui ang 5 bituin at hindi nila alam na ito ang mga Dragon Slayers na lumabas mula sa Eclipse Gate na nasa palasyo na binuksan ni Layla. Lumabas din dito si Ana mula sa nakaraan at nalaman niya sa hari na tumalsik ang mga bata sa malayong direksyon. Nagtataka ang hari kung paano ito nangyari. Giit ni Ana na gumawa siya ng libro na pinagpasapasahan ng kanyang angkan hanggang sa dumating ang 777 na taon ay binuksan na ito ni Layla. Naisip ni Ana na nagkaroon ng time rift dahil sa ginawa nilang pag-travel sa future, kaya naisip niyang gamitin na rin ito upang makulong ang Aknologia. Giit ni Ichiya na magpapahabol sila sa Aknologia hanggang makapasok ito sa entrance ng time rift. Ngunit hindi naniniwala si Erza na magiging madali ito. Naisip ni Happy na buksan ang libro ng buhay ni Natsu dahil sa sinabi ng First Master at pumayag naman ng dalawa. Tinamaan si Natsu ng matinding kapangyarihan ni Ziref at sinabing nais niyang i-reset ang oras nung hindi pa siya isang immortal gamit ang Neo Eclipse. Pero hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari kila Natsu kaya ayaw pumayag ng ating bida. Giit ni Ziref na may 2 susi sa Neo Eclipse, ang isa ay si Mavis at ang isa ay ang Time Rift. Nalaman nila Erza ang tungkol sa Time Rift dahil kay Ana Heartfilia at pinaliwanag ni Ichiya ang plano nilang ikulong ang Aknologia sa Time Rift. Sa pagsuntok ng bida ay napaatras si Ziref, ngunit mas natuwa pa ito sa kanya. Mabilis na hinahabol ng Dragon King ang Christina at masusing kinalkula ni Hibiki ang lokasyon ng Invisible Time Rift entries dahil kapag aksidente silang nakapasok ay makukulong sila doon habang buhay. Sinubukan pa silang kagatin ng Aknologia, kaya nagmabilis na ang Blue Pegasus sa himpapawid at tumalbog-talbog si Ichiya hanggang sa makatawid sila sa Time Rift entrance at hinintay na dumaan doon ang dragon. Nakalaunan ay tumama nga sa entrance subalit hindi naman ito hinigop na ipinagtaka nila. Dahil rin dito ay naging visible na rin ang pasukan ng Time Rift at napansin ni Ana na nagsasarado na kasi ito. Dahil nagkataon palang sinarado ito ni Ziref dahil nais niyang gamitin ang magic power na taglay ng Time Rift sa paggawa ng Neo Eclipse. Upang makatakas sa Aknologia ay naisip ni Erza na wasakin nila ang Dragon Lacrima sa ship. Ginawa nga ito ni Ichiya kaya nanghina si Wendy at nakabitaw sa Christina ang Dragon King. Sa kanais ni Ana na buksan muli ang Time Rift dahil ito lang ang paraan para matalo si Aknologia. Binuksan ni Lucy ang END book at lumabas ang iba't ibang mga enchantment na ginamit ni Ziref upang mabuhay niya noon si Natsu. Samantalang pinapahirapan pa rin ito ang ating bida nang dumating si Mavis pero natuwa pa si Ziref. Dahil alam ni Natsu ang balak ng Black Mage kay Mavis ay pinilit nitong makatakas sa Black Magic gamit ang kanyang apoy. Kaya naghanda ng malakas na atake si Ziref ngunit naghanda din ng matinding apoy si Natsu. Subalit pinigilan sila ni Mavis upang makausap si Ziref. Nagalit ang Black Wizard ngunit sinabi ni Mavis na nakaisip na siya ng paraan upang mawala ang pagiging immortal nito. Pero hindi naniwala si Ziref dahil sinubukan niya na daw ang lahat ng paraan para mamatay. Napatanong si Mavis kung bakit natatakot siya sa Aknologia. Sagot nitong dahil isa siyang immortal ay maaari siyang habang buhay na pahirapan nito kapag nabihag siya. Kaya nagsimulang kunin ni Ziref ang kapangyarihan ni Mavis para sa plano niyang Neo Eclipse. Nahihirapan na ang Blue Pegasus dahil sa pinsala ng ship kaya ginamit nila ang turbo nito. Ngunit napangiti lang ang Aknologia sa kanila dahil mabilis silang nahabol at inatake. Dahil dito ay nagpa siya si Jelal na kalabanin nito. Aatake sana si Natsu ngunit napatalsik siya ng Black Wizard. Pinaliwanag ni Ziref ang plano sa Neo Eclipse upang magbalik sa nakaraan nung hindi pa siya immortal at pipigilan niya ang sarili na mag-aral ng Black Magic upang mamatay siya na isang normal na tao. Tuluyang nakuha ni Ziref ang Fairy Heart ni Mavis at nagliwanag ang katawan nito sa buong lugar. Saka ito nag-transform na tila isang Diyos. Naisip ni Lucy na subukang mag-edit ng mga spell sa libro ni Natsu kaya muli itong binuksan. Dahil sa ginawa ni Ziref ay mas lalong nagalit si Natsu kaya napasugod ito gamit ang Fire Dragon Destruction Feast na sa sobrang lakas ay lumabas pa sa likod ng kalaban ang matinding apoy. Naglaho ang Black Mage dahil dito subalit kalaunan ay unti-unting muling nabuo ang pinsala na kanyang nagawa pati na ang katawan ni Ziref. Saka nito sinuntok ang katawan ng bida na walang nagawa dahil sa infinite magic na taglay nito. Tuloy-tuloy na rin ang pinsala ng Christina dahil sa Dragon King. Kaya lumabas si Jelal at kumilos ng mabilis sa paligid nito saka sinuntok ang leeg ng Black Dragon. Ngunit kinain lang ng dragon ang kanyang mahika dahil sa magic immunity nito saka ibinugay ito sa karagatan na nagpayanig sa buong paligid at nagdulot ng pagkahiwa ng dagat. Nakaligtas naman si Jelal na nagsisisi sa paggamit niya ng matinding mahika.
Samantala sinusubukan pa rin ni Anna na muling buksan ang time rift, habang si Ziref ay wala ng kalaban kaya binuksan niya na ang Neo Eclipse gamit ang pinto ng Fairy Tail Guild Hall upang mabago ang nakaraan at hindi siya maging immortal na pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa mundo. Biglang tumigil ang mga salita sa libro ni Natsu at naglaho ang ilan sa mga letre nito kaya naisip nilang nasa panganib ang bida. Sinubukan naman itong muling isulat ni Lucy samantala nalaman ni Anna na may ibang nagbukas sa time rift. Saka nakita nilang hindi na invisible ang pasukan nito kaya hindi na nila ito magagamit sa aknolohiya pero nais ni Jelal itulak na lang dito ang dragon kasama siya. Bago pa makapasok si Ziref sa Neo Eclipse ay muling nabuhay ang bida dahil sa kagagawan ni Lucy ngunit ang katawan ng dalaga ang napipinsala sa kanyang ginawa. Nabitiwan niya ang panulat dahil halos pumutok na ang ugat at napakainit din ang katawan nito dahil sa kanyang ginawa. Ngunit naisip pa nitong maaari niyang tanggalin ang demon sa loob ni Natsu. Nilagyan siya ni Gray ng yelo upang medyo gumanda ang pakiramdam. Nagtaka si Ziref kung bakit naglaho ang sugat ng bida kaya naisip niyang baka may nangialam sa spell na nilalaman ng END book. Nagpasalamat si Natsu sa mga kaibigan dahil alam niyang tinulungan siya ng mga ito kaya nangako siyang papatayin ng Black Mage. Mabilis na itinulak ni Jelal ang Black Dragon ngunit hinihigop din nito ang kanyang kapangyarihan pero handa namang isakripisyo ni Jelal ang sarili para lang matalo si Aknolohiya. Samantala nagsimula ng bumagsak sa dagat ang Christina dahil sa mga pinsala sa labanan. Nahuli naman ni Aknolohiya si Jelal at balak nitong wasakin ang kanyang mga buto. Muling sumuntok si Natsu subalit hindi nasaktan si Ziref kaya umatras siya at binugahan ito pero siya pa ang tinira. Saka sumugod ang bida at pinagsusuntok ang pagmumukha ng Dark Wizard at nakipag-headbutt at saka binetukan ito. Tinamaan din siya ng uppercut ngunit nagliwanag ang emblem ni Natsu at nagkaroon ng mas mainit na apoy. Si Ziref naman ay ginamit ang kanyang kapangyarihang sumpa at kalaunan ay nagtama ang kanilang mga mahika na nagpayanig at nagliwanag ang buong paligid at hindi pa rin tumitigil ang bida kahit na mawasak ang kanyang kamay. Muling umahan ang nasirang flying ship dahil sa magic ni Anna dahil balak niyang banggin ang dragon upang maikulong ito sa time rift kahit madamay siya subalit ngayon pa lang ay bomb ibigay na ang sasakyan at malapit na siyang mahulog. Nang dumating si Ichiya para tulungan siyang magkontrol nito kaya nakaahon ng flying ship at nakagamit ng turbo saka pinagbabaril ang Black Dragon upang mabatiwan nito si Jelal. Sa katuluyang binunggo nito ang Aknolohiya patungo sa time rift hanggang sa higupin ito. Kasabay ng napakainit na apoy ni Natsu gamit ang kapangyarihan ng guild kaya napinsala niya na rin si Ziref at tumalsik ito. Dahil dito ay naglaho na rin ng time rift at kinain na rin ito ang Aknolohiya kasama sila Ichiya at Anna. Samantala dahil nagbalik sa dating anyo si Ziref ay nakabangon na si Mavis at handa nang gawin ang naisip na paraan upang makalaya na si Ziref sa pagiging immortal. Dahil sa mga nagawa ng Black Mage sa Fairy Tail ay hindi daw siya mapapatawad ni Mavis. Pero dahil meron silang parehong sumpa ay naisip niyang kung sapat sana ang pagmamahal niya kay Ziref noon ay pareho na sana silang namayapa. Nagpasalamat din si Mavis dahil si Ziref ang nagturo sa kanya ng mahika kaya nailigtas niya ang Magnolia at nabuo ang Fairy Tail. Si Mavis lang din ang nakakaintindi sa kalungkutan ni Ziref dahil sa nakakabaliw na sumpa na taglay nito. Ngunit nais niya na rin gamitin ang sumpang ito para sabay silang pumanaw. Kaya naglapat ang kanilang mga labi dahil sa kanilang pagmamahalan at labis namang naligayahan si Ziref dahil sa wakas ay naramdaman na rin niya ang tunay na pagmamahal. Dahil dito ay nagsimulang mag-activate ang sumpa ng kamatayan sa sinumang lubusan nilang iniibig at kasabay ng malakas na liwanag ay parehong binawi ng sumpa ng isa't isa ang mga buhay nila. Kaya sa wakas ay namayapa na rin ang dalawang naging immortal dahil sa hindi inaasahang dumapong sumpa. At ang nakita na lang ni Natsu ay ang mga alikabok ng dalawa. Dahil sa inilabas nilang magic power ay muling nabuhay si Makarov na ikinatuwa ng apo nito at ng mga miyembro. Giit ng master na nakita niya sa panaginip sila Mavis at Ziref na masayang nakamtan na rin ang kapayapaan. Sinubukang muling isulat ni Lucy ang libro ni Natsu upang hindi na ito sumamang maglaho sa pagkamatay ni Ziref. Saka ginamit ni Gray ang kapangyarihan para matanggal ang sumpa ng demonyo na natanggap ni Lucy dahil sa kanyang ginawa. Kalaunan ay nagliwanag ang libro at tuluyan itong naglaho kaya naisip nila Happy na maglalaho na rin si Natsu. Subalit dumating ang ating bida na ikinatuwa ng mga kaibigan. Nagtataka si Jelal kung paano siya nakaligtas. Nang tumawag si Warren at tinanong ang kanilang sitwasyon kaya sinabi niyang naikulong na nila ang Dragon King sa time rift. Sa wakas ay nagkabati na muli sila Natsu at Gray ngunit nasaktan ng bida sa fist bump. Subalit sa kanilang paglalakad pabalik sa guild ay naglaho si Natsu sa kanilang likuran kaya ikinatakot nilang dahil ito sa naglahong libro. Samantala biglang may nag-crack sa hangin na napansin ni Wendy. Natakot ang mga wizard nang makita ito. Hanggang sa lumaki ito nang lumaki at lumabas ang kamay ng Aknolohiya hanggang sa makatakas ito sa time rift na agad silang pinaulanan ng malakas na mga light beam na puminsala sa buong bayan ng Magnolia kaya nabalot sa kaguluhan ang buong lugar. Nahulog si Erza sa dagat ngunit pinilit niyang mabuhay subalit patuloy ang pagpapasabog sa kanila ng Dragon King
King kaya napatalsik na naman siya. Saka kinuha nito si Wendy at pinadala sa loob ng time rift upang doon patayin. Hinigop na rin sila Gajil at Laxus pati na si Eric. Giit nila Lecter na naglaho din sila Sting at Rogue. Samantala napunta si Natsu sa time rift kung saan nag-aabang ang Acnologia. Saka pinakita nito na siya na lang ang natitirang hindi niya nakukulong sa mga lakrima na ikinagalit ni Natsu. Kalaunan ay nakalabas na rin sila Ichiya at Ana mula sa time rift. Nalaman nila kay Ana na dahil sa time rift ay nagkaroon ng matinding kapangyarihan si Acnologia kaya nagawa nitong mapaghiwalay ang kanyang dragon form sa human form. Kaya habang nagwawala ang dragon sa mundo ay nasa time rift ang human form nito para patayin ang mga Dragon Slayer. Kakailanganin nilang lumangoy para magtungo sa Magnolia nang dumating si Mes. Kaya nahanap nila sila Lucy at sinabing buhay pa si Natsu. Samantala nagsisimula na rin si Natsu na lumunin ng lakrima. Nagtataka sila Gray kung nasaan si Natsu nang dumating ang kanilang mga kasamahan para sama-samang kalabanin ang kinatatakutang dragon at napaiyak si Erza nang makitang nabuhay muli ang Master. Sa kabila ng ginagawa kay Natsu ay nagawa niyang makagamit ng malakas niyang apoy. Dahil dito ay nawasak na rin ang mga lakrima ng mga kasamang Dragon Slayer kaya oras na para patayin nila ang banta sa sangkatauhan. Ngunit ipapakita daw sa kanila nito kung bakit siya tinawag na Dragon King. 4 na siglo ang nakalipas ay binigyan ng lunas ng doktor ang isang dragon na may pangalang Acnologia dahil mapayapa na nakikisalamuha ang mga ito sa mga tao. Giit ng dragon na sa kanyang paglalakbay ay nabalitaan niyang may Dragon Slayer magic na nagmula sa Western Continent kaya nababahala silang madamay sa kaguluhan kaya naman nagpasya siyang umalis para mag-imbestiga. Subalit pagbalik ni Acnologia ay winasak sila nito. Sa kasalukuyan ay sumugod ang mga Dragon Slayer at binigyan sila ni Wendy ng power-ups. Ngunit pag-atake ni Gajil ay hindi pa rin ito sapat saka ang Twin Dragon Slayer ay pinatalsik lang din ng Dragon King. Sumugod na rin sila Eric at Laxus pero pinatalsik sila at saka inatake sila ng malakas na light beam nito na sumabog ng napakalakas. Nakaligtas naman ang grupo kaya sinabi ng Acnologia na nagsisimula pa lang siya. Alam nila Makarov na hindi nila mapapatay ang dragon dahil walang mga Dragon Slayer at meron din itong magic immunity kaya walang magagawa ang mga mahika nila. Subalit may naisip si Lucy na paraan ngunit patuloy ito sa pagwawala sa buong lugar. Giit ni Lucy na gagamitin nila ang isang malaking ship dahil isang Dragon Slayer din ang Acnologia ay baka magkaroon ito ng motion sickness. Saka tinawag dito sila Levi at Freed upang hanapin ang guild spell sa library. Sila Minerva naman ang magpapahabol sa Acnologia patungo sa daungan. Nalaman nilang balak gamitin ni Lucy ang Fairy Sphere na ginamit nila sa Tenro Island upang makaligtas sa Dragon King. Dinala ni Mes sila Gray at Juvia sa Lamia Scale. Dahil kailangan nilang maghanda ng malaking barko para matalo ang Acnologia. Habang naghahanap naman ng Fairy Sphere spell sila Makarov sa library. Inatake ito nila Minerva ngunit kinain lang ang kanilang mga mahika at ibinugay ito sa fairy tale kaya nayanig sila Lucy sa loob. Inatake ito ni Olga ngunit hindi siya pinansin. Samantala pinagsusuntok ni Natsu ang kalaban ngunit nasikmuraan siya nito. Saka sumugod din ang mga kasama na pinatalsik lang ng villain. Sumugod si Laxus gamit ang kidlat nito at sumabog, ngunit nang makita ay nakadapa si Laxus dahil sa lakas ng kalaban. Sa wakas ay nahanap na rin ni Lucy ang Fairy Sphere spell. Samantala umatake si Eric ngunit labis siyang napuruhan nito. Sila Midnight ay tinawag ang atensyon ng Acnologia upang magpahabol sa Harjanport, kung saan nag-aabang ang mga miyembro ng Fairy Tail para isagawa ang Fairy Sphere ngunit naubos na ang magic power nila Minerva. Sa kasamaang palad ay umatake ang dragon sa daungan at tinamaan ang mga malalaking barko na siyang gagamitin sana nilang kulungan nito gamit ang Fairy Sphere. Samantala sa nakaraan ay winasak ng tunay na Acnologia ang bayan na hindi maintindihan ng doktor. Dahil dito ay nangako siyang papatayin ang lahat ng mga dragon kaya nais niyang matuto ng Dragon Slayer magic. Di nagtagal ay nabalitaan ng buong bayan ng isang dragon killer. Nagpunta ito sa isang lalaking nagpapakain ng mga dragon na labag sa loob nito dahil sa pagbabanta. Giit ng doktor na hindi naman niya kailangang matakot sa mga dragon pero hindi alam ng lalaki kung paano lumaban kaya niya ito napipilitang gawin. Ngunit pati siya ay pinatay ng doktor. At kalaunan ay nagtungo siya sa pinapakain nitong dragon at walang awa itong pinatay. Nagpatuloy siya sa pagkatay sa lahat ng mga dragon na makita. At kinuha niya ang pangalan ng pinakakinamumuhian niyang dragon na Acnologia. Subalit sa bawat pinapatay niyang mga dragon ay unti-unti na rin siyang nagiging asal halimaw hanggang sa mag-transform siya na isang dragon na siyang kalaban ngayon ng sangkatauhan. Dahil nawasak ang mga barko ay naisip ni Gray na gumawa na lang sila gamit ang ice magic ngunit kailangan na nila si Lucy para sa spell na kasalukuyan ay patungo na sa Harjanport. Kahit nasugatan ng mga Dragon Slayer ay wala silang balak sumuko. Unang sumugod si Natsu,
Sumunod sila Gajil at Wendy, kasabay ng Twin Dragon ng Saber kasama si Cobra, saka umatake ng kidlat si Laxus na sinalag nito at tumalsik sa Lacrima. Saka sabay na umatake ng Dragon's Roar sila Natso at Gajil. Umatake din ng napakatinding Holy Races Sting, saka umatake rin ng Dragon's Roar sila Rogue at Eric na nagpatalsik sa Acnologia. Si Wendy ay gumamit ng hangin nito, at si Laxus ay tuluyang gumamit ng mapaminsala nitong kidlat. Subalit tumawa lang ang Acnologia at pinasabog sila kaya napabagsak niya ang lahat ng Dragon Slayer sa isang atake. At giit nitong walang karapatang mabuhay ang mga dragon sa mundo. Natawa si Natso dahil alam niyang isang Dragon Slayer na naging dragon si Acnologia. Dagdag pa nitong mababait at malalakas ang mga tunay na dragon. Pero taliwas ito sa karanasan ng villain kung kaya kinamumuhian niya ang mga ito. Saka sila nito pinasabog na ng wasak sa malaking bahagi ng Time Rift. Giit ni Natso na hindi lahat ng dragon ay pare-pareho katulad ng mga tao na may kanya-kanyang personalidad. Dahil sa bida ay lumakas ang loob ng mga kasama at na-unlock ang itinatago nilang mga kapangyarihan na siyang ibinigay nila patungo sa katawan ng Salamander upang magtaglay ito ng lakas na kayang patayin kahit pa ang Acnologia. Gumawa ng isang napakalaking barko sila Leon at Gray kaya isasagawa na nila ang plano na magpahabol sa dragon na tumakbo ng mabilis patungo kila Erza. Sa kanya ito inatake ng libo-libong mga espada upang tumalsik at ginamit ni Juvia ang tubig upang mapalapit ang barko at eksaktong nahulog dito ang kalabang dragon. Saka nagsimula sila Lucy sa pagsasagawa ng Fairy Sphere gamit ang kapangyarihan ng lahat ng kasapi ng guild na nandoon. Kasabay ng paghahanda ni Natso ng pinakamalakas niyang atake ay naghahanda din ang Acnologia na tapatan ito. Habang sa labas ay nakagawa na nga ng Fairy Sphere ang mga kaibigan upang matrap ang kinatatakutang dragon ngunit nagsimula itong magwala dahil nais nitong tumakas. Kaya nagsimulang mag-crack ang Fairy Sphere dahil hindi sapat ang mga magic power nila. Nang dumating si Meldy upang magamit nila ang magic power ng buong kontinente ng Ishgar. Kaya naman nagpatuloy ang pag-agos ng lahat ng magic power patungo sa isinasagawa nilang spell kaya nagsimulang mahirapang kumilos ang dragon. Dahil dito ay tagumpay na natapos ni Lucy ang pinakamatinding defense spell ng Fairy Tail. Subalit sa Time Rift ay galit na si Acnologia. Dahil sa ginawa nila Lucy ay hindi na rin makagalaw ang human form nito kaya nang sumugod ang ating bida gamit ang napakalaking Fire Fist ay hindi nito nasalag kaya direktang tumama sa kanyang pagmumukha ang lahat ng kapangyarihan ng 7 Dragon Slayer at labis itong napinsala. Dahil dito ay tuluyan ng nagwakas ang kasaysayan ng Black Dragon. At sa labas ay naglaho na rin ang dragon form nito kaya naisip nilang natalo nila Natso ang Acnologia at labis silang nagsaya dahil natapos na rin sa wakas ang digmaan. Saka lumabas mula sa Time Rift ang mga Dragon Slayer at nahulog si Natso kina Lucy samantala masayang sinalubong ng mga kaibigan ang mga bayani. Isang taon makalipas ang digmaan ay nakatanggap ng award si Lucy bilang isang magaling na writer. Hinangaan ng mga tao ang kanyang kagandahan ngunit kabaliktaran ang kanyang mga kaibigan na nagkakalat sa isang engrandeng pagtitipon. Saka nagkainisan pa sila Gray at Natso dahil pareho silang hindi naghanda ngunit sinipa sila pareho ni Erza. Maghuhubad din daw si Juvia na ikinatuwa nila Macau. Nakausap din ni Lucy si Anna dahil hindi na ito bumalik sa nakaraan at nagturo na lang sa mga bata. Naging sobrang close na rin nila Gajil at Levi nang marinig nilang buntis si Levi. Si Wendy naman ay napilitang mag-perform muli sa Thanksgiving Festival ng Lamia Scale at nakakagamit na muli ng konting magic si Sheria. Nanalo na naman sa eating competition ng Sabertooth si Minerva. At sa Blue Pegasus ay napiling pinakagwapong lalaki si Ichiya. Ang Mermaid Hill ay naging mga model ng magazine. Saka nagyaya si Kana na uminom ng marami na ipinag-alala ng ama ngunit nais pa nitong bigyan si Juvia para tuluyang maghubad kaya nasapok ng anak. Nakita ni Gray ang peklat nito na pwede niya namang aipatanggal kay Wendy dahil nais niyang makitang flawless ang katawan nito. Sila Evergreen at Elfman ay tila nagkatuluyan na rin. Kay Laxus naman ay mararaming nalilink na mga babae sa guild. Napahanga daw si Erza sa talent ni Lucy dahil nang subukan niyang gumawa ng thank you letter ay sinugod pa siya ng mga ito para patayin. Nag-retire na rin ang hari at ang anak nito ang naging reyna ng Fury Kingdom. At ginawaran pa nito ng amnestia ang crime sorcerer dahil sa mga tulong nila sa nagdaang digmaan. Samantala si Makarov ay hindi na nakakalakad dahil sa nangyari. Nang makita nila sa kasiyahan si Mavis at nakita rin nilang nandoon si Ziref ngunit tila mga normal na mga tao na lang sila dahil nagbago din ang kanilang mga pangalan. At dahil sa lahat ng kasiyahan na nangyayari ay napaluha na lang si Lucy. Kinabukasan ay nagising siya sa kanyang silid kaya naisip niyang baka panaginip lang ang lahat. Pero nakita niyang nandoon ang award na kinalmot pa ni Happy kaya totoo ang lahat ng pangyayari. Nagtataka pa siya kung bakit sila nandoon kaya sinabi ni Natso na sila ang nag-uwi at nagbihis sa kanya dahil sa sobrang kalasingan kaya hiyang-hiya siya sa kanyang nagawa. Ngunit niyaya siya ni Natso na muling kumuha ng quest na labis niyang ikinatuwa kaya napayakap na lang siya sa ating bida. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.